Si Hito ay isang walang silbi at naligaw na tao na namumuhay ng mag-isa dahil iniwan siya ng kanyang mga magulang para bumili ng gatas. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang kumuha siya ng isang babaeng mamamatay tao upang maging kanyang katulong. Ngayon, gagawin niya ang lahat upang protektahan siya. Nagsimula ang lahat isang umaga habang natutulog si Hito sa kanyang apartment, ngunit biglang tumunog ang doorbell, kaya't bumaba siya upang buksan ang pinto. Nang tingnan niya sa screen, nakita niya ang isang magandang babae na may kurbadang katawan na si Yuki na humihiling na maging kanyang katulong. Nalabis na nagulat siya. Matapos siyang papasukin, ang tanga ay nagsimula ng mag-empake ng lahat ng mga basura habang ipinaliliwanag sa kanya na magulo ang lugar dahil wala ang kanyang mga magulang. Habang nag-aalok sa kanya ng inumin, nagtataka si Hito kung talagang balak niyang magtrabaho para sa kanya o magnakaw ng kanyang ipon, kaya tinanong niya siya kung saan siya nagtrabaho noon. Ipinaliwanag niya na siya ang John Wick ng mga kasambahay, dahil pinatay niya ang lahat ng taong nakasakit sa kanyang nakaraang amo, at siya ang nag-refer sa kanyang lugar. Nang marinig ito, unti-unting bumagsak ang isip ni Hito, at nilunok niya ang copium sa pamamagitan ng na parang nagbibiro siya, ngunit kinumpirma niyang hindi siya nagbibiro. Kaya't nagsimula siyang magpanik at nagpa siya na ilabas siya mula sa kanyang bahay nang hindi siya naapakan. Dinala niya siya sa labas upang ipakita ang kanyang mga kakayahan sa pagpatay, ngunit bigla siyang naging parang Deadpool, habang mahusay na nagtapon ng maraming kutsilyo na tumama sa isang puno sa perpektong patayong pagkakasunod-sunod, na nag-iwan kay Hito na nakatulala. Habang nanginginig tulad ng kakaibang masahe ng iyong ina, sinabi ni Hito sa kanya na hindi niya siya maaring kunin dahil hindi niya kailangan ng isang mamamatay tao at hindi niya kilala ang kanyang guro, kaya't humingi siya ng tawad para sa abala at umalis. Sa daan, naramdaman ni Yuki, nalungkot siya na umasa siya sa isang kawawang birhen, at nagtataka siya kung saan siya susunod. Ngunit biglang tinawag siya ni Hito at sinabi na nakalimutan niya ang kanyang alahas. Gayunpaman, habang tumatakbo siya patungo sa kanya, biglang sumulpot si Truck-kun sa katabing kalye at sinubukang makisali sa pag-atake sa Titan Universe, ngunit mabilis na tumalon si Yuki at nailigtas siya. Habang tinitingnan niya ito, nagpapasalamat si Hito sa kanya na may pulang mukha, ngunit si Yuki, na namumula rin, ay humiwalay at sinabi sa kanya na hindi mapigilan ng kanyang puso ang pagtibok dahil ito ang unang pagkakataon na nakapagligtas siya ng isang tao. Matapos niyang ibigay ang alahas, humarap siya upang umalis, ngunit tinawag siya ni Hito pabalik at sinabi niyang kailangan niya ng tulong sa paglilinis ng kanyang apartment. Nang bumalik sila sa bahay, nagsimulang ipaliwanag ni Ahente 6 hanggang 7 ang lahat ng kanyang mga teknik sa pagtanggal ng bituka dahil iyon lamang ang alam niya. Ngunit ipinaliwanag niya na gusto lamang siyang maging katulong para panatilihing malinis ang kanyang bahay. Gayunpaman, nagawa niyang masira ang kagamitan at lalong magkalat ang lugar, at nang subukan niyang linisin ito, nadulas siya at isang balde ang tumama sa kanyang ulo. Nakita ito ni Hito at napagtanto niyang siya ay walang ingat, at taos-pusong humingi siya ng tawad dahil sa kanyang pagkukulang. Iniisip niyang papalayasin siya, ngunit sa halip, ibinibigay niya ang isang tuwalya para maglinis at nag-aalok na samahan siya sa paglilinis ng apartment. Ilang minuto ang lumipas, ang bahay ay kumikislap na mas maliwanag pa kaysa sa ulo ni Andrew Tate, kaya't pinasalamatan ni Hito si Yuki sa kanyang pagsisikap at sinabi sa kanya na maligo bago ang hapunan. Habang siya ay naliligo, nagsimula siyang mag-alala. Habang iniisip na lalabas siya na may suot lamang na tuwalya at muling gagawa ng isang kakaibang eksena ng romansa kasama siya. Ngunit lumabas siya na nakasuot ng buong damit, na nagpasumpa sa kanya sa mga Diyos ng kwento dahil iniwan siya. Kaunting sandali pagkatapos nito, nagsimula silang magluto, sama-sama, at ipinaliwanag ni Yuki na hindi siya naaapektuhan ng pagkain dahil itinuturing lamang niya ito bilang paraan upang mapanatili ang kanyang sarili. Ngunit nangangako si Hito sa kanya na ang KFC na manok na binili niya ay magugustuhan niya, kaya pumayag siyang subukan ito. Habang kumakain si Yuki ng pagkain, hindi pa rin niya matukoy kung ano ang lasa nito, ngunit napagtanto niyang, kabaligtaran sa kanyang nakaraang mapang-abusong tahanan, ang pagkain at atmosfera sa bahay ni Hito ay tila mainit, kaya sinabi niyang masarap ito. Gayunpaman, hiniling ni Hito na subukan niya ang isang sarsa, at nang ginawa niya yon, nag-umpisa ang kanyang mga panlasa sa isang kaguluhan sa kauna-unahang pagkakataon, at nahulog siya sa pagmamahal sa espesyal na. Nang gabing yun, bumaba si Hito para kumuha ng tubig, ngunit narinig niya ang ingay mula sa kusina,
na labis na nagpagulantang sa kanya habang iniisip niyang bumalik na si Yuki sa kanyang mga default na setting. Gayunpaman, nakita niya itong nagnanakaw ng espesyal na sarsa, kaya't naghanda siya ng isa pang pagkain para masiyahan siya rito. Matapos kumain, tinanong ni Yuki si Hito kung siya ba ay nagkaroon ng masamang panaginip dahil narinig niyang sumisigaw siya mula sa kanyang silid, at ito ay nakabahala sa kanya dahil hindi niya alam kung paano siya pakalmayin. Ipinaliwanag ni Hito na karaniwan siyang may paulit-ulit na masamang panaginip tungkol sa pag-abandona sa kanya ng kanyang ina, at ang kanyang ina ay madalas siyang pinapakalma sa pamamagitan ng pagpapahintulot. Na siya ay naglilinis ng apartment gamit ang mga galaw ng thunder breathing. Nang lumabas si Hito mula sa kanyang silid, napansin niya na lahat ng basura ay maayos na nakabagsak, kaya't ipinaliwanag niya na pinutol niya ang basura sa mas maliliit na piraso upang mapabilis ang paglalagay nito sa mga bag. Humanga si Hito dahil mas kaunti ang espasyo na kinakailangan nito kumpara sa dati, kaya't pinasalamatan niya si Yuki, na nagdulot ng pamumula sa kanyang mukha. Di nagtagal, nakakita si Hito ng isang malaking aso sa isang kahon ng ampon, na iniwan ng isang tao sa kanyang gate, at binasa ni Yuki ang isang tala na nakakabit dito, kung saan ipinaliwanag ng may-ari na iniwan niya ang aso sa isang bahay na mukhang mayaman dahil mas marami itong cake kaysa kaya niyang hawakan. Nagalit si Hito, ngunit napansin niyang hindi maganda ang mood ng aso, kaya't sinimulan niyang pakainin ito at sinabi kay Yuki na siya gusto nitong ampunin ito dahil ang maliit na katawan nito ay maaaring mamatay kung iiwanan nila ito sa panahon ng taglamig. Nang marinig ito, naaalala ni Yuki ang kanyang nakaraan at sinasabi sa kanya na lahat ng nilalang, kahit ang maliliit, ay dapat maging matatag sa pamamagitan ng pakikipaglaban para sa buhay, at pinapaalalahanan niya si Hito na ang responsibilidad ay maaaring bumalik sa kanya kung tatanggapin niya ang aso. Gayunpaman, pinaalalahanan siya ni Hito na iniligtas siya nito noong isang araw dahil sa awa, at ipinaliwanag na ang kanilang mga katawan bilang tao ay tumutugon bago pa sila makapag-isip kapag nakakakita ng tao sa panganib. Itinuro niya rin na alam niya kung ano ang pakiramdam ng Maiwan, at nagmungkahi na bumalik sila sa loob upang hindi masyadong mainit para sa maliit na utak ng aso. Sa loob, naglalaro si Hito kasama ang aso, at tinanong niya si Yuki kung gusto niyang subukan, pero umalis siya ng pamoonwalk, na nagpaunawa sa kanya na natatakot siya sa mga aso. Nang tanungin niya kung bakit siya natatakot sa mga aso, ikinwento niya kung paano siya iniwan ng isa sa kanyang mga guro sa isang bundok na puno ng mga ligaw na aso, at naintindihan ni Hito ang kanyang trauma, kaya't itinuro niya na magiging abala ang pag-aalaga sa aso. Gayunpaman, nagsimula siyang makaramdam ng sama ng loob, kaya't ipinaliwanag ni Hito na hindi siya nagagalit sa kanya kundi sinasabi lang na kailangan niyang makisama sa kanya dahil ayaw niyang maiwan ang aso mag-isa muli. Nang marinig ito, tuluyan ng pumayag si Yuki na hawakan ang aso, ngunit habang ginagawa niya ito, sinabi ni Hito na huwag siyang pilitin ang sarili dahil siya ay nanginginig tulad ng pusa na nasa ilalim ng steroid. Tinanong siya ni Hito kung ano ang kinakatakutan niya dahil maayos naman ang asal ng aso, kaya't binanggit niya na mayroon itong mga kuko, pangil, at nakakatakot na tingin, ngunit sinabi ni Hito na ang tanging nakikita niya kapag tumingin siya sa aso ay Moki. Bigla, kinagat ng aso ang kanyang daliri, at sobrang natakot siya kaya't sinubukan niyang i-power bomb ito, ngunit ipinaliwanag ni Hito na naglalaro lang ito at iniligtas ang aso mula sa kanya. Habang kinakagat ng aso ang kanyang braso, napansin niyang masakit ang mga ngipin nito, kaya't sinimulan niyang suriin ang bibig nito, at sinubukan ni Yuki siyang bigyang babala na delikado ito. Nang tulong ay tila mas personal at malapit sa puso. Habang naglalakad sila pauwi, patuloy na nag-iisip si Yuki tungkol sa mga sinabi ni Hito. Ramdam niya ang init ng kanyang pagkakaibigan, ngunit may takot din siyang bumabalot sa kanya. Sa kabila ng lahat, umaasa siyang unti-unting mababawasan ang distansyang nararamdaman niya sa kanilang dalawa. Bago sa kanya, kaya hindi niya nauunawaan kung paano siya magiging isang tao na kailangan ni Hito. Noong nakaraan, nais niyang magkaroon ng lugar na mapapabilang, dahil ginamit siya ng mga taong may kapangyarihan tulad ng isang pyesa sa laro dahil sa kanya at ang kailangan lang niyang gawin ay sirain ang mga target. Gayunpaman, iba ang sitwasyon sa tahanan ni Hito, kaya nararamdaman niyang walang halaga ang lahat ng kanyang kasanayan at karanasan, at tinatanong niya siya kung mayroon siyang karapatang mamuhay sa ganitong maliwanag na mundo. Habang sinusubukan niyang sumagot sa kanya, biglang tumakbo ang aso, kaya hinabol niya ito at tinanong siya kung nais ba niyang maging isang normal na babae sa pamamagitan ng pagtigil. Ang kanyang dating trabaho.
Habang pinapanood ang paglubog ng araw kasama si Hito, nagtataka siya kung makikita pa ba niya ang higit pang impormasyon tungkol kay Hito at sa kanyang mainit na mundo pagkatapos niyang talikuran ang pagiging isang mamamatay tao. Inamin ni Hito na talagang natatakot siya sa kanya noong una siyang dumating sa kanyang lugar, ngunit matapos ang ilang oras na magkasama, napagtanto niyang isa pala siyang mabait na babae. Nagdulot ito sa kanya ng mga alaala ng panahon nang siya ay pinalagaan, kaya tinanong niya siya kung ano ang dapat gawin upang maging mabait na babae. Ipinaliwanag niya na hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa paggawa ng mga pagkakamali, dahil normal lang yun kapag sinusubukan ang isang bagay sa unang pagkakataon. Kinabukasan ng umaga, si Yuki ay nag-iigib ng repolyo, ngunit nagsimula ng yakapin ng aso ang kanyang binti. At nagdudulot ito sa kanya ng labis na takot kaya't banta niyang puputulan ang mga ari nito gamit ang kanyang talam. Gayunpaman, napansin niyang gutom ang aso, kaya't pinakain niya ito ng mga Scooby snacks. Ngunit nang subukan niyang haplasan ito, biglang dumating si Hito, dahilan upang bawiin niya ang kanyang kamay. Pinasalamatan siya ni Hito sa pagpapakain sa aso at nagsimula siyang maglaro sa tiyan ng aso. Nagpasya siyang pangalanan ng aso na Chidoro, at sinabi ni Yuki na maganda itong pangalan, kaya't pinasalamatan siya ni Hito sa paghiwa ng repolyo at sinabing unti-unti na siyang natututo bilang isang katulong. Nagsimula ng mangulit si Chidoro kay Hito upang makipaglaro, ngunit sinabi ni Hito na kailangan nitong maghintay hanggang matapos ang hapunan, kaya't nag-alok si Yuki na makipaglaro. Kasama niya at ipinaliwanag na nais niyang maging normal sa pamamagitan ng pagtagumpayan ang kanyang takot sa mga aso at naniniwala sa kanyang mga salita na si Chidoro ay walang masamang intensyon. Nagulat si Hito sa kanyang mga sinabi, ngunit sinabi niya sa kanya na naniniwala rin siya sa kanya, at ito ang nagbigay sa kanya ng kumpiyansa upang makipaglaro sa aso. Habang naglalaro sila, naaalala niya nang sabihin ni Hito na siya ay isang mabuting bata, at sa wakas ay nauunawaan niya ang kanyang mga salita, kaya't sinabi niya rito na nakakahiya siyang matakot sa walang masamang aso. Sa kalaunan, nag-enjoy si Yuki ng isang plato ng pagkain na may espesyal na sarsa, at inalok ni Hito na bigyan siya ng isa pang serving, ngunit nag-atubili siya, kaya't sinabi niya na isipin itong isang gantimpala para sa pakikisama kay Chidoro. Habang nagluluto, tinanong ni Hito siya kung kailan ang kanyang kaarawan, ngunit sinabi niyang hindi niya alam ang eksaktong petsa, kahit na ito ay sa taglamig. Sinabi niya na mahal niya ang niebe, at inihain sa kanya ang pangalawang serving ng pagkain, kaya't siya ay ngumiti at nagpasalamat sa lahat ng ginawa niya para sa kanya hanggang ngayon. Kinabukasan ng umaga, si Yuki ay nasa bakuran na naglalaro kasama si Chidoro, ngunit biglang dumating si Hito at ibinigay sa kanya ang isang kagamitan para sa pagbutas ng tainga habang ipinaliwanag na pinapangarap niyang magpabutas ng tainga tulad ni Lil Wayne, ngunit wala siyang lakas ng loob na gawin ito ng mag-isa. Si Yuki ay nananatiling nalilito. Ipinapaliwanag ni Hito na gusto niya ng isang tao na may karanasan para dito, at siya ang akma dahil mayroon siyang mga butas sa katawan. Nang marinig ito, sa wakas ay pumayag siyang batasan ang kanyang mga tainga, at pagkatapos umupo, masiglang tinanong siya ni Hito na gawin ito sa isang mabilis na tusok. Gayunpaman, habang sinusubukan niyang gawin ito, nagsimula mag-vibrate ang kanyang mga kamay at umatras siya, kaya tinanong ni Hito kung ano ang mali. Humingi siya ng paumanhin at ipinaliwanag na hindi niya kayang gawin ang isang bagay na kasing nakakatakot ng pagtusok sa kanya, kahit na hindi siya nagmamalasakit sa pagtusok mula sa likod ng kanyang talong. Nagulat si Hito dahil literal siyang naglalagay ng mga butas sa mga tao para sa kabuhayan, ngunit habang sinusubukan niyang kumbinsihin siya, biglang tumunog ang doorbell. Nang buksan ni Yuki ang pinto, nakita niya si Rico, na labis na nasasabik na makita ang tuta, at tinanong niya si Rico kung siya ba ay kapatid ni Hito, ngunit si Rico ay natigilan sa gulat, dahil hindi siya makapaniwala na ang kanyang kapatid na mahina ay nakakuha ng isang elite na masama. Kaagad pagkatapos, namangha si Rico sa kumikislap na apartment at malambot na aso, ngunit sinimulan niyang pagsabihan si Hito dahil hindi niya sinabi sa kanya na may katulong na mas maganda pa kay Anne Hathaway na nakatira sa kanilang bahay. Ipinaliwanag niya na ayaw niyang mag-alala ang kanilang ina, at nasabihan na niya ang kanilang ama. Sino ang nagbigay sa kanya ng pahintulot na kumuha ng katulong sa bahay? Gayunpaman, hinahatak ni Rico ang kanyang mga pisngi habang sinasabihan siya na hindi niya ito sinabi sa kanya, kaya tinanong ni Yuki kung hiwalay silang namumuhay. Inamin ni Rico na oo, pero ang utak niyang kasing laki ng hipon ay nalilito sa ganda ni Yuki,
kaya't umiwas siya ng tingin at nagsimulang magpakatanga. Ipinaliwanag ni Hito na ayaw niyang ipakilala si Rico kay Yuki dahil siya ay nahuhumaling sa magagandang bagay, ngunit naiirita si Rico at muling sinimulang gawing biro si Hito. Pagkatapos nito, nagpakilala ang mga babae at nang banggitin ni Yuki ang kanyang nakaraan bilang isang mamamatay tao, umakyat si Rico sa susunod na antas ng kanyang panggagawad sa pamamagitan ng pagtatanong. Para sa kanyang autograph, si Yuki ay mapagpakumbabang sumunod. Ngunit nang siya ay pumirma ng autograph, nagulat sina Rico at Hito dahil ang kanyang sulat kamay ay kasing gulo ng isang doktor na hindi marunong. Nang makita ito, ipinaliwanag ni Yuki na wala siyang oras upang matutunan ang kaligrapiya dahil ang dati niyang trabaho bilang isang hitman ay nangangailangan sa kanya na maglakbay sa buong mundo at humingi siya ng paumanhin sa pagpapakita sa kanila ng isang bagay na hindi kaaya-aya. Ngunit pinasaya siya ni Rico sa pagsasabing ito ay kasing cute ng autograph ng isang idol. Nag-alok si Rico na isulat ang tungkol kay Yuki para sa kanyang summer assignment at humiling na ipakita niya ang ilan sa kanyang mga brutal na galaw, kaya tinawag ni Yuki siya patungo sa bakuran. Sa pagdating doon, inilagay ni Yuki ang isang mansanas sa ulo ni Rico at nag-backflip habang naghahagis ng isang kutsilyo na tumusok sa mansanas at sa puno. Labis na namangha si Rico kaya tinanong niya si Yuki tungkol sa mga kutsilyo nito, at ipinaliwanag ni Yuki na dati ay may dala siyang 16, pero mula nang pagsabihan siya ni Hito, 5 na lang ang dala niya. Gayunpaman, nang subukan niyang ipakita kay Rico ang mga kutsilyong nakatago sa kanyang damit, biglang pinigilan sila ni Hito dahil hindi kakayanin ng kanyang isipan na makita ang mga hubad na bahagi ni Yuki. Kaunting sandali pagkatapos, humanga si Rico sa kampana sa buhok ni Yuki at tinanong kung makakaapekto ito sa kanyang trabaho, ngunit ipinaliwanag ni Yuki na ang kanyang mga target ay patay na bago pa man nila marinig ang kampana, na higit pang humanga sa kanya. Habang sinusubukan ni Rico na gayahin si Yuki, umuungal ng malakas ang kanyang tiyan tulad ng isang ogre na walang isip, at nagsimula si Hito na pagtawanan siya dahil dito, kaya't ipinaliwanag niya na hindi siya kumain mula umaga. Nang marinig ito, nagpa siya si Hito na magluto ng tanghalian, at nang tanungin niya kung ano ang gusto ni Rico, humiling siya kay Yuki na gumawa ng kanyang espesyal na ulam, at inihain ni Yuki sa kanya ang hiniwang repolyo dahil wala siyang pagkakaiba sa isang kuneho pagdating sa IQ. Gayunpaman, hindi ito nakapagbigay kasiyahan kay Rico, kaya't lahat sila ay nagtungo sa pinakamalapit na Burger King para sa isang pagkain, at nakita ni Rico ang isang poster na nag-aanunsyo ng isang summer festival na gaganapin sa gabi, kaya't masigla niyang iminungkahi na dumalo sila. Sinabi ni Hito kay Yuki na ang espesyal na sarsa na labis niyang gusto ay ipapakita sa festival, at ito ay nagpasimula sa kanya ng pagdura, kaya't nagpasya siyang 3 silang pupunta sa festival. Sa gabing yun, dumating sila sa lugar ng festival, at sinubukan ni Rico na manalo ng premyo sa isang shooting spot, ngunit siya ay nabigo ng husto. Habang hawak ni Yuki ang baril, nakatingin si Rico sa kanya nang may pananabik, iniisip na parang babarilin niya ang tent, ngunit siya ay nauwi sa nagsasayang din at ipinaliwanag na hindi siya mahusay sa pagbaril. Gayunpaman, sa isang laro ng pangingisda, muling nakuha ni Yuki ang kanyang aura sa pamamagitan ng paggalaw na parang kidlat, habang nahuhuli ng maraming isda, at humingi si Rico sa kanya ng mga tip, kaya tinuruan niya ito ng isang lihim na teknik. Pagkatapos, sinubukan ni Yuki ang ilang biskwit na nakababad sa espesyal na sarsa, at napakasarap nito kaya't parang nag-off mode ang kanyang isip, at sinimulan niyang punuin ang kanyang bibig ng iba pang biskwit. Namangha ang mga ngalakal na si Yuki ay talagang mahilig sa pagkain, kaya't binigyan siya nito ng mas malaking pakete ng biskwit at sarsa, at tumakbo si Rico upang kumuha sa kanya ng inumin. Nakatayo sina Hito at Yuki sa tabi ng isang bato habang naghihintay sa kanya, at tinanong ni Hito si Yuki kung ito na ba ang kanyang unang pista. Ipinaliwanag niya na nakadalo lamang siya sa mga pista upang magbigay ng mga nakamamatay na tama sa kanyang mga target. Bigla, nagsimula ng sumabog ang mga paputok, at habang pinagmamasdan nila ito, bumalik si Rico at inabot siya ng inumin bago sumali sa kanila upang tamasahin ang tanawin. Gayunpaman, labis na namangha si Hito sa kaakit-akit na hitsura ni Yuki kaya't natapon niya ang kanyang inumin sa kanyang sarili, na nagdulot kay Rico na tumawa sa kanya. Sa kanilang pag-uwi, nakita nila ang isang salarin na umaalis matapos nakawin ang bag ng isang babae, at siya ay lumipat sa mataas na bilis patungo kay Rico, ngunit si Yuki ay dumapo at iniligtas siya, na nagpalala pa ng kanyang pagtingin sa labis na makapangyarihang katulong.
Habang kumukuha sila ng kanilang merienda, nagbigay si Hito ng talumpati tungkol sa kung paano ang mga tao tulad ng magnanakaw ay nararapat na parusahan, kaya't nagpasya si Yuki na kumilos at mabilis na hinabol siya. Sinundan din sila ni Hito at Rico, at nag-aalala si Hito na baka makapasok sila sa gulo kung magdulot si Yuki ng insidente sa harap ng lahat. Ngunit pinigilan niya ang kriminal sa isang walang laman na eskinita sa pamamagitan ng paghagis ng ilang mga kutsilyo sa kanyang bisikleta. Habang lumalapit siya upang tapusin ang laban, nakiusap si Hito na huwag. Upang hindi siya mabuhay, kaya bahagyang tinamaan niya ito sa ulo at sinabi na siya ay gutom pa. Kaya nangako siyang bibili siya ng mas marami pang merienda sa daan pauwi. Habang naglalakad pauwi silang magkasama, tinanong ni Rico si Yuki kung siya ba ay nakapasok na sa paaralan. Ngunit wala namang ideya si Yuki kung ano ang ibig sabihin ng paaralan, kaya ipinaliwanag niya na ito ay isang napakasayang lugar kung saan nagkikita ang mga tao kasama ang kanilang mga kaibigan. Bigla siyang nakatanggap ng mensahe mula sa kanyang ina na nangangakong gagawa ng beef stew para sa kanya. Kaya masigla siyang tumakbo pasulong. Habang pinapanood siya, sinabi ni Yuki kay Hito na gusto niyang subukan ang pumasok sa paaralan, at sumang-ayon siya na magiging magandang karanasan yun para sa kanya. Ilang araw pagkatapos, isang bagong semestre, nagsimula, at si Hito ay nag-e-enjoy kasama ang kanyang mga kaibigan nang biglang dumating ang guro at ipinakilala si Yuki bilang isang transfer student. Ipinakilala niya ang kanyang sarili gamit ang apelyido ni Hito. At labis itong nagulat sa kanya kaya't natapon niya ang puting juice sa kanyang mukha. Ngunit sinabi ng guro sa lahat na siya ay pinsan niya mula sa ibang bansa, at pinaupo siya sa upuan na direkta sa harap niya. Habang umuupo, sinabi niya kay Hito na inaasahan niyang makasama siya sa klase. Ngunit nawala ng kontrol ang buong klase dahil narinig nilang tinawag siyang master. Pagkatapos ng paaralan, nakipagkita si Rico sa kanila at masayang nagtatanong sa kanila kung paano ang paaralan. Ngunit si Hito ay sobrang pagod na para siyang naubusan ng lakas, at itinuro niya na bahagi ito ng plano ni Rico, kaya't nagdiwang siya na naging maayos ang kanyang sorpresa. Habang naglalakad pa uwi, pinuri ni Rico si Yuki dahil natutunan nito ang lahat tungkol sa paaralan sa loob lamang ng 3 araw, ngunit ipinaliwanag ni Yuki na mabilis siyang natuto dahil sa labis na atensyon ni Rico. Gayunpaman, wala nang pakialam si Hito sa lahat ng iyon, at tinanong niya sila kung paano nila inayos ang paglipat ni Yuki sa kanyang paaralan bilang kanyang pinsan nang hindi siya sinabihan, kaya't ipinaliwanag ni Yuki na nakapasok siya gamit ang ilan sa kanyang mga koneksyong underground, at si Rico ang nag-imbento ng kwento sa likod nito dahil sa pakiramdam niya ay mas madali siyang tatanggapin ni Yuki habang nagpapanggap siyang kamag-anak nito. Itinuro niya na ang dahilan kung bakit niya ito itinago ay dahil sinabi ni Rico na mas magiging nakakatawa iyon, at nagsimula si Rico na magdiwang, kaya tinamaan siya nito sa ulo. Nang makita ito, nag-aalala si Yuki na nagalit si Hito, ngunit ipinaliwanag niya na medyo nagulat lang siya at sinabi niyang inaasahan niyang makasama siya sa isang normal na buhay paaralan kasama siya. Kinabukasan sa paaralan, tumunog ang bell para sa tanghalian, at lahat ng NPC sa klase ay nagmadaling lumabas upang kumuha ng espesyal na merienda sa kanilang kantina na tinatawag na Katsuda bread, at ito ay nakakuha ng interes. Si Yuki na gusto niyang magkaroon ng Katsuda bread para sa tanghalian. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Hito na ito ay isang bihirang item na maaari lamang makuha sa pamamagitan ng pagmamadali sa kantina dahil ito ay nagsasara ng maaga. Ipinaliwanag niya na ang Katsuda bread ay may maraming topping na Katsuda sauce, ngunit binanggit niyang hindi sila makararating sa oras upang makuha ito dahil malayo ang kanilang klase. Ngunit si Yuki ay nagpasya at tiniyak sa kanya na makukuha niya ang Katsuda bread bago tumalon mula sa bintana patungo sa bubong ng paaralan. Sinundan siya ni Hito doon at ipinaliwanag na magkakaroon sila ng problema kung siya ay masyadong mapapansin, ngunit hindi siya pinansin ni Yuki at tumakbo ng mauna. Habang sinusundan siya, napagtanto ni Hito na siya. Hindi siya mapigilan dahil mayroon siyang mga mata ng isang modelo mula sa OnlyFans na unang nakakita ng 14 na pulgadang talong, at alam niyang walang makakapigil sa kanya na makuha ang Katsuda sauce na kanyang ninanais. Sa sandaling yun, ang unang alo ng mga tagahanga ng Katsuda bread ay sumugod patungo sa kantina, at napagtanto ni Hito na magkakaroon ng gulo kung ang kanyang maid mommy ay tumalon sa harap nila, kaya't nagsimula siyang magpanik. Gayunpaman, tumalon si Yuki sa ibang bubong at mabilis na umakyat papasok sa restaurant, kung saan umorder siya ng isang Katsuda bread at isang Katsuda sandwich.
Matapos bilhin ang mga merienda, humihingi siya ng paumanhin kay Hito habang ipinaliliwanag na ang Katsuda Deli Bread ay limitado sa isa bawat tao, kaya't kumuha siya ng tinapay na may croquettes at sinabi sa kanya na ayos lang ito para sa kanya. Habang kinakain niya ang tinapay, humahanga si Hito sa kanyang kaakit-akit na mukha, at nararamdaman niyang masaya siya na hindi niya sinira ang kanyang kasiyahan, ngunit bigla niyang hinati ang tinapay at pinakain ito sa kanya, na nagdulot ng labis na pagkabigla sa kanya. Ilang araw ang lumipas, naglalaro si Rico kasama si Chidoro, masayang-masaya dahil matutulog siya doon sa gabing yun. Ngunit nagreklamo si Hito na madalas na silang binisita ni Rico buong tag-init, kaya't ipinaliwanag niya na ito ay isang malaking kaganapan para sa kanya dahil gusto niyang magpalipas ng gabi na nag-uusap tungkol sa K-drama na mga ideya kasama si Yuki. Habang nagkukwentuhan tungkol sa kanyang mga nakatutuwang pantasya, sinabi ni Rico kay Hito na si Yuki ay may pag-ibig para sa kanya. Ngunit sinabi niya na imposibleng mangyari yun dahil hindi siya interesado sa ganitong bagay. Kaya pinaalalahanan siya ni Rico na mas alam niya ang tungkol sa puso ng mga babae kaysa sa kanya. Upang patunayan ang kanyang punto, binanggit niya kung paano siya pinakain ni Yuki ng Katsuda bread ilang araw na ang nakalipas, sinasabing ginawa ito ni Yuki ng hindi romantiko. Ngunit nagsimula nang mag-excite si Rico tungkol sa katotohanang parang binigyan siya ni Yuki ng pahintulot na kumain ng kanyang mga cupcakes. Habang patuloy ang delusyonal na pag-iisip ni Rico tungkol sa kanilang kasal, biglang dumating si Yuki at nagtatanong kung sino ang ikakasal, kaya't sinabi ni Rico na magiging maganda kung siya ay magiging tunay na ate niya. Tinanong niya si Yuki kung gusto ba niya si Hito, at sumagot siya na mahal niya ito. At nagdulot ito ng pag-alis ng kaluluwa ni Hito mula sa kanyang katawan. Ilang sandali pagkatapos, silang tatlo ay nakaupo sa labas, at sinimulang tingnan ni Rico si Yuki dahil sa kanyang ganda kahit walang make-up, at sinabi niyang gagawin niyang cute ang sarili niya gamit ang maraming make-up kapag siya ay mukhang cute, ngunit sinabi ni Yuki na mukhang adorable na siya. Nagpasaya ito kay Rico dahil ang tanging mga tao na nagsabi sa kanya nito ay ang kanyang mga magulang, at humingi siya ng tips kay Yuki kung paano maging mas maganda, kaya't inirekomenda ni Yuki na kumain siya ng mas marami. Sarsa ng tonkatsu. Habang kumakain si Rico ng biskwit na may sarsa ng tonkatsu, pinapanood sila ni Hito, at napagtanto niyang mas mabuti nang hayaan ang mga babae na magkasama dahil tinutulungan ni Rico si Yuki na makapag-adjust sa normal na buhay. Gayunpaman, muling sinimula ni Rico ang pang-aasar sa kanya gamit ang mga biro tungkol sa kasal. Ngunit hindi pamilyar si Yuki sa konsepto ng kasal, kaya ipinaliwanag ni Rico sa kanya na makakapag-asawa siya kay Hito kapag siya ay umabot ng 18, na nangangahulugang opisyal niyang magiging apelyido ito. Sinabi ni Rito sa kanya na itigil ang kalokohan, ngunit pinaalala ni Rico sa kanya na ang pag-aasawa kay Yuki ay nagbibigay sa kanya ng access habang buhay sa ang kanyang hindi naahit na bahagi, kaya siya ay sumuko, at lalo pa siyang pinagtawanan nito. Sa klase kinabukasan, si Hito ay inaantok dahil sa lahat ng stress na dulot ni Rico noong nakaraang gabi, at ang guro ay naghagis ng tsock upang gisingin siya, ngunit si Yuki ay pinutol ito sa gitna, at ang 2 piraso ay tumama sa kanyang mga mata. Pumunta si Hito sa opisina ng nurse upang ipasuri ang kanyang mga mata, at doon niya nakilala ang isang ina na may malaking dibdib na si Moriyama, na pumapalit sa nurse. Nang tanungin siya kung paano sila nauugnay ni Yuki, nagkunwari si bro na pinsan niya ito. Ngunit ito ay nagdulot ng tawanan mula sa kanya dahil hindi siya katulad niya. Pagkatapos suriin ang kanyang mga mata, biglang pumasok si Moriyama sa isang kakaibang mode at umakyat sa kanya habang nangangako na muling gagawin ang kanyang paboritong mga eksena mula sa Pornhub kasama siya. Ngunit biglang sumugod si Yuki sa silid upang tingnan siya, kaya tumakbo siya sa likod niya. Habang pinagtatawanan sila, ibinibigay ni Moriyama kay Hito ang ilang patak ng mata, ngunit biglang hinayla siya ni Yuki pabalik at galit na humiling sa kanya na huwag nang lumapit muli sa kanya, na nagpasimula kay Hito na mapagtanto na siya ay naiinggit. Pagkatapos ay hinayla ni Yuki si Hito papunta sa pasilyo, kung saan humingi siya ng tawad para sa kanyang pag-uugali, bago ipahayag na si Moriyama ay talagang isang mamamatay tao. Katulad niya. Samantala, sa opisina ng nurse, nakatitig si Moriyama sa isang larawan ni Hito na kasama ang mga babae at idineklara na wawasaki niya ang peking pamilya ni Yuki. Mukhang ang tunay na pangalan ni Moriyama ay Grace, at ang kanyang pangarap ay gumugol ng natitirang bahagi ng kanyang buhay sa Santorini Island, kasama ang daan-daang kalalakihan na may katawan tulad ni Dwayne Johnson. Para sa layuning ito,
nangangalap siya ng impormasyon at nagdulot ng kamatayan sa maraming tao, at ngayon, nararamdaman niyang ang kanyang pangarap ay nasa kanyang kamay na dahil ang gantimpala para sa pagkuha ng ulo ni Yuki ay sapat upang bilhin ang mansyon ni Drake. Nang gabing yon, nahihirapan si Hito na natutulog dahil pinapanood siya ni Yuki na parang kwago mula sa malapit, ngunit nang magreklamo siya sa kanya, ipinaliwanag niya na kailangan niyang gawin ito dahil wala siyang ideya kung kailan aatake si Grace. Humiling siya na maging kanyang tagapagtanggol hanggang makakuha siya ng higit pang impormasyon tungkol kay Grace, ngunit sinabi ni Hito na hindi siya komportable sa kasalukuyang ayos, kaya't inisip niyang mas mabuti ang humiga sa tabi niya sa kama, na lalo siyang nagpabahala. Sinabi niya sa kanya na nag-aalala siya para sa kanya, ngunit tiniyak niya na kayang-kaya niyang talunin ang kanyang kalaban gamit ang isang kamay, kahit natutulog siya. Itinuro niya rin na nahanap siya ni Grace dahil sa kanyang mga aksyon noong nakaraan, at hinawakan ang kamay ni Hito habang nangangako sa kanya na poprotektahan siya anuman ang mangyari, dahil ipinakita niya sa kanya kung gaano kainit ang mundo. Gayunpaman, sinabi ni Hito na nag-aalala pa rin siya para sa kanya, at ayaw niyang mawala siya, kahit na alam niyang wala siyang magagawa. Habang sinusubukan niyang buksan ang bintana, pinigilan siya ni Yuki at binuksan ito para sa kanya habang ipinaliwanag na maaaring may sniper sa paligid. Habang nakatingin sa labas ng bintana, naamoy ni Yuki ang ilang katsudo sauce malapit, at ito ay naging sapat na abala para makapasok si Grace at kunin si Hito. Tinawag siya ni Grace na isang manlilinlang dahil nahulog siya sa isang. At sinasabi na ang isang grupo na kilala bilang White Wolf of the Dragon's Nine ay mahihiya sa kanya. Sinubukan ni Yuki na umatake, ngunit pinigilan siya ni Grace sa pamamagitan ng pagpapaalala na kaya niyang durugin ang mata ni Hito bago pa siya makalapit, kaya't nagsalita si Yuki ng Chino habang nagbabantang wawasakin siya sa malupit na paraan kung sasaktan niya si Hito. Inamin ni Grace na talagang balak niyang patayin si Yuki, ngunit umamin siyang kailangan niyang gumamit ng mga hindi tuwirang taktika dahil alam niyang hindi siya sapat na makapangyarihan upang gawin ito ng mag-isa. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na dumating sa paaralan bago mag-alas 2 ng umaga, at nangangako siyang garantisadong magiging ligtas siya hanggang noon. Matapos umalis si Grace, si Yuki ay naaalala ang sinabi ng kanyang guro na hindi siya makakatakas sa kanyang nakalipas na puno ng dugo. At siya ay sumasang-ayon dito dahil alam niyang hindi haharapin ni Hito ang ganitong panganib kung hindi niya siya nakilala. Napagpasyahan niyang ang kanyang normal na buhay ay isang panandaliang pangarap at nagpasya siyang sirain si Grace, at pagkatapos masiguro ang kaligtasan ni Hito, aalis siya sa bansa upang ayusin ang lahat. Gayunpaman, naaalala niya ang sinabi ni Hito na ayaw siyang mawala, at ito ay nagbigay liwanag sa kanya na ang talagang nais niya ay isang masayang buhay kasama siya. Samantala, itinali ni Grace si Hito sa isang bakod sa paaralan, at tinanong niya kung kin-hatred ba niya si Yuki dahil sa pagiging sanhi ng kanyang pagkakabihag, ngunit siya. Sinasabi niya na naniniwala siya kay Yuki dahil nangako itong protektahan siya. Naiinis si Grace sa katotohanang nagpapakita ng tapang si Insel, kaya't umalis siya ngunit sinabi sa kanya na wala siyang pakialam kung mabuhay o mamatay ito dahil ang tunay niyang layunin ay patayin si Yuki. Tinanong siya ni Hito kung bakit tinatawag niya si Yuki sa pangalang Chino, Shuwei, kaya ipinaliwanag niya na si Yuki ay isang malamig ang puso, walang awa na mamamatay tao na ika-4 ng Dragon's Nine, na may palayaw na White Wolf. Gayunpaman, hindi naiintindihan ni Bro kung ano ang Dragon's Nine, kaya ipinaliwanag niya na ito ang pinakamataas na grupo ng mga mamamatay tao, na nabuo sa pamamagitan ng pagtitipon ng talento mula sa iba't ibang bansa, at pinaniniwala ang bawat pangunahing kaganapan sa kasaysayan ng tao ay may kasamang miyembro ng Dragon's Nine. Dahil sa napakalakas na kapangyarihan na kanilang taglay, maraming grupo ang tumututol sa kanila. Itinuro ni Grace na kung papatayin niya si Yuki, isa sa Dragon's Nine, ang kanyang reputasyon ay tatalon at magkakaroon siya ng sapat na pera upang matupad ang kanyang mga pangarap. Gayunpaman, sinasabi ni Hito na ang Yuki na kilala niya ay isang estudyanteng babae na kumikilos tulad ng isang prinsesa mula sa Disney, ngunit pinagtatalunan ni Grace na siya ang tunay na White Wolf dahil minamasdan niya ito sa loob ng 3 linggo. Nararamdaman ni Grace na may kakaiba kay Hito dahil walang normal na tao ang makausap ng kalmado habang nakatali tulad ng isang pabo sa Pasko ng pasasalamat, at nararamdaman niyang mayroong isang bagay sa kanya na natunaw ang puso ni Yuki. Gayunpaman, nararamdaman niyang tiyak ang kanyang tagumpay dahil magiging mahina si Yuki ngayon na mayroon siyang dapat ipagtanggol. Nang magring ang orasan ng alas 2,
Dumating si Yuki sa paaralan at nag-Naruto run habang tumatakbo patungo kay Grace, at nagpapaputok si Grace ng ilang bala sa kanya, ngunit naipapabalik ni Yuki ang mga bala gamit ang kanyang mga talam. Gayunpaman, inilabas ni Grace ang kanyang trump card sa pamamagitan ng pagpapaputok ng mga landmine na inihanda niya sa lupa, na nagdulot ng pagsabog ng direkta sa ilalim ni Yuki, ngunit nagpatuloy si Yuki sa pagsabog at nakipagbanggaan ng armas sa kanya. Si Hito ay nagsabi na siya ay nakahinga ng maluwag na. Si Yuki ay okay, at nangako siyang ililigtas siya. Ngunit sinimula ni Grace na guluhin siya sa pamamagitan ng pagturo na hindi siya magugustuhan ni Hito kung malalaman niya ang lahat ng mga kasalanang nagawa niya. Gayunpaman, sinabi ni Yuki sa kanya na tigilan na ang kanyang mga sinasabi at tapusin na ang mga bagay-bagay ng mabilis, dahil ang pag-upo ng mas matagal kaysa sa oras na yun ay magpapalit kay Hito para sa paaralan, at nagalit si Grace dito. Ngunit lalo pang pinainit ni Yuki ang sitwasyon sa pagsasabing mas mahalaga ang katsuda sauce kaysa sa kanyang wardrobe. Pagkatapos ay inactivate ni Grace ang isang controller, na nag-activate ng maraming laser sniper rifles na nakatutok kay Hito habang sinasabi kay Yuki na babarilin niya. Mga butas sa kanyang lalaki kung siya ay lalaban, ngunit hindi ito pinansin ni Yuki at nagmadali patungo sa kanya. Nang makita ito, pinindot ni Grace ang mga pindutan upang barilin ang mga baril. Ngunit naghagis si Yuki ng ilang kutsilyo, na tumama sa mga bala bago pa man ito umabot kay Hito, at nang subukan ni Grace na magpaputok muli, sinira niya ang controller gamit ang isa pang talam. Sa isang malamig na titig, sinabi ni Yuki kay Grace na tanggapin ang pagkatalo, ngunit itinutok ni Grace ang isang handgun kay Hito, kaya tinadyakan nito ni Yuki mula sa kanyang kamay at tinamaan siya ng isang sipa tulad ni Bruce Lee. Habang nakaupo siyang walang magawa sa lupa, sinabi ni Grace kay Yuki na hindi siya kailanman makakapagpatuloy. Masayang kasama si Hito dahil kahit napatayin siya nito, maraming iba ang darating para gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili. Gayunpaman, sinabi ni Yuki sa kanya na hindi siya papatay ng sinuman o papayag ang mamatay ang sinuman dahil sa kanya, kundi gagamitin niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang protektahan ang normal na buhay na nakuha niya gamit ang kanyang malayang kalooban. Labis itong ikinagulat ni Grace dahil alam niyang ang White Wolf ang pinakamalakas na mamamatay tao na hindi kailanman nagpapalampas ng kanyang biktima, at tumatawa siya sa katotohanang nakatakas siya mula sa kamatayan. Sa daan pa uwi, humingi ng tawad si Yuki kay Hito dahil sa paglahok sa kanya sa kanyang mga digmaan bilang mamamatay tao. At nag-aalok siyang mawala sa kanyang buhay upang mapanatili siyang ligtas. Ngunit hinawakan niya ang kanyang kamay habang humihingi sa kanya na turuan siyang ipagtanggol ang sarili upang makatutulong siya sa susunod. Sa isang mainit na ngiti, pumayag si Yuki, kaya't masiglang ibinabalik siya ni Hito pauwi. Ilang araw ang lumipas, naglalaro si Yuki ng volleyball kasama ang ibang mga babae sa klase habang nakaupo ang mga lalaki sa sulok, pinagmamasdan siya bilang mesiyas ng volleyball, at kahit pumapayag si Hito na kahanga-hanga siya, may iniisip pa rin siyang labanan na tila imposibleng misyon na nangyari noong nakaraang gabi. Lalo na, lahat ng mga revelasyon tungkol sa nakaraan ni Yuki bilang isang napakalakas na mamamatay tao ay nagdulot ng pagkalito sa kanyang isipan, kaya tiningnan niya ang ChatGPT para sa impormasyon. Sa Dragon's 9, gayunpaman, humanga siya na si Yuki ay patuloy na nagsusumikap para sa isang normal na buhay, at nakatingin siya sa kanya ng may mainit na ngiti, na nagdulot ng inggitan sa lahat ng mga lalaki. Bigla, ang bola ay inilunsad ng mabilis patungo kay Hito, ngunit nahuli ni Grace ang bola sa tamang oras at nagsimulang maglaro sa paligid niya, na nagdulot ng takot sa kanya. Ilang sandali kanina, nakilala ni Grace sina Yuki at Hito sa kanyang bagong blonde na anyo at ipinaliwanag na siya ngayon ang gumanap bilang bagong guro sa gym, na isa ring nakatatandang kapatid ni Yuki mula sa Tokyo. Nag-argumento si Hito tungkol sa kwento ng likuran. Masyadong komplikado, pero ipinaliwanag niya na siya ay may kasanayan sa mga disguises dahil ang kanyang espesyalidad ay especially iya. Habang siya ay nagbibiro sa kanila, tinanong ni Yuki kung mayroon siyang anumang negosyo sa kanya, kaya't nilinaw ni Grace na hindi na niya sila susubukang patayin at nag-alok ng isang kasunduan kung saan ilalayo niya ang kanyang mga kamay kay Hito kapalit ng isang taong supply ng katsuda bread. Nang marinig ito, pumayag si Yuki at nakipagkamay sa kanya, ngunit nag-aalala si Hito na baka niloloko sila nito. Kaya't ipinaliwanag ni Yuki na hindi siya dapat mag-alala dahil sa kanilang mundo, ipinagbabawal ang pag-atake sa mga normal na tao nang walang dahilan. At siya ay nangako na protektahan siya kung muling susubok si Grace.
Idinagdag ni Grace ang kanyang katiyakan kay Hito na siya ay manunood lamang mula sa gilid, ngunit sa kasalukuyan, niyayakap niya siya na parang isang sugar mommy na sabik sa kanya habang sinasabi na mas gusto niya ang kanyang lumang disguise bilang nurse dahil pinapayagan siyang magpahinga. Pinapaalala ni Hito sa kanya ang kanyang pangako na manood mula sa gilid, ngunit sinasabi niyang ginagawa niya yun sa pamamagitan ng pagbulong sa kanya, kaya nagrereklamo siya na masyado siyang malapit. Nang mapansin niyang naiinggit si Yuki, pinapahirapan niya ito sa pamamagitan ng pag-wave at lalo pang pinapainit ang kanyang pang-aasar, ngunit ito ay nagdudulot kay Yuki ng labis na inis kaya tinamaan niya ang bola ng may labis na puwersa. Pagsasama ng mga kaibigan. Habang nag-aantay siya, naisip niya ang mga nangyari sa nakaraang araw. Naramdaman niyang may kakaiba sa kanyang puso habang iniisip si Hito at ang kanilang pag-uusap. Nang matapos ang tubig, naghanda siya ng tsaa at umupo sa mesa, nagmuni-muni tungkol sa kanyang mga damdamin at kung paano ito nakakaapekto sa kanilang relasyon. Washing machine, kung saan siya ay humahanga sa bagong labang tuwalya. Nang bumaba si Hito, agad siyang tumakbo sa kanya at masiglang sinabi kung gaano kalambat ang tuwalya, at ito ay nagpasaya kay Hito dahil sa wakas ay nagtagumpay siyang maglaba matapos ang isang buwang pagkabigo, kaya pinuri siya ni Hito. Pagkatapos nito, inasikaso ni Yuki ang lahat ng gawaing bahay, at pagkatapos ay tinanong ni Hito kung ano ang maaari nilang kainin para sa hapunan dahil ang laman ng refrigerator ay repolyo lamang, kaya iminungkahi niyang kumain ng parehong pagkain na may sarsa na kinain nila noong unang araw niya. Mamaya, sa pamilihan, naghihintay si Hito na maging handa ang kanilang Wingstop na manok, ngunit nagsimula ng magdilig si Yuki sa pagkain dahil ito ay ang lugar ng kapanganakan ng katsu de sauce. Sinasabi ni Hito na makaka-relate siya sa nararamdaman niya dahil nanood siya ng isang hero show noong bata pa siya at mas na-excite pa kaysa sa kanya. Habang ina-update ng babaeng mga ngalakal si Hito tungkol sa kanilang pagkain, tinawag ni Yuki ang kanyang atensyon patungo sa matandang chef sa likod, na nagpuputol ng manok nang may napakahusay na kasanayan kaya't inisip niyang siya ay lihim na isa sa mga kapitan ng Gotei 13 sa Bleach. Nang tanungin ng babae si Hito kung bakit parang hanggal ang kanyang kasintahan, ipinaliwanag niya na sobrang fan siya ng katsu de sauce, at isiniwalat niyang siya ang gumagawa ng katsu de sauce, na nagiging dahilan upang Yuki ay nagpasya na siya ang Goku ng mga chef. Habang pinapahiran siya ni Hito, nagpapasalamat si Yuki at ipinaliwanag na dati, lahat ng pagkain ay para sa kanya ay parang dumi ng kabayo, ngunit ang katsu de sauce ay nagbago ng kanyang buhay sa pamamagitan ng pagpaparamdam sa kanya ng init sa pagkain sa unang pagkakataon. Sa isang mapagpakumbabang baw, taos-pusong nagpapasalamat si Yuki sa matandang babae muli, at ipinaliwanag ng matanda na ang init na kanyang nararamdaman ay kaligayahan, at ito ang nagbigay daan upang tunay niyang ma-enjoy ang sauce, kaya't umamin si Yuki na tama siya. Pagkatapos, binigyan siya ng babae ng kaunting sauce upang tikman, at nang gawin niya ito, tila umakyat ang kanyang mga panlasa sa langit, kaya't siya pinapahiran ng pagkain sa harap ni Hito. Nang gabing yun, pagkatapos ng hapunan, humiling si Yuki kay Hito na magpahinga habang siya ang humahawak sa mga pinggan, kaya nahiga siya sa sofa, kung saan napagtanto niyang ang pambabaing karakter ni Yuki ay tila hindi bagay sa isang mamamatay tao. Sa kanyang pagkamausisa, naghanap siya sa internet ng mga detalye tungkol sa Dragon's 9, ngunit ang nakita niya ay mga kwento mula sa mga alamat ng China, kaya naisip niyang tanungin si Yuki mismo. Gayunpaman, napagtanto niyang maaaring ayaw niyang pag-usapan ito dahil ito ay isang masakit na nakaraan na nais niyang kalimutan, kaya nagpasya siyang maghintay na ibahagi niya ito. Ang kanyang nakaraan sa kanya nang may pagnanais, kahit na siya ay sabik na malaman pa ang tungkol sa kanya. Habang natutulog, nagkaroon siya ng bangungot tungkol sa kanyang ina na iniiwan siya muli, ngunit biglang lumiwanag ang paligid nang marinig niya ang boses ni Yuki, at nang magising siya, napansin niyang nasa mga bisig siya nito. Ipinaliwanag niya na dumaan siya upang tingnan siya matapos marinig ang kanyang mga ungol at nahuli siya ng mahulog patungo sa kanya. Ngunit bigla, ang mukha ni Bro ay tumama sa kanyang malambot na dibdib, dahilan para siya'y magulat. Matapos siyang tumalon palayo mula sa kanya, ipinaliwanag niya na nagkaroon siya ng bangungot tungkol sa kanyang ina muli, kaya't inalok siyang matulog muli sa kanyang mga hita, ngunit tinanggihan niya ito upang hindi maipahid ang puting sarsa sa kanya. Bigla, nahulog ang kanyang telepono sa sahig, at nakita ni Yuki na nag-research siya tungkol sa Dragon's 9, kaya ipinaliwanag niya na nais niyang malaman pa ang tungkol sa kanya.
Ngunit inamin niya na hindi siya masyadong nakakaalam tungkol sa grupo dahil sumunod lamang siya sa mga utos ng kanyang guro at hindi kailanman nakipag-usap sa sinumang miyembro. Itinuro ni Yuki na hindi pa siya ganap na nakaangkop sa maliwanag na mundong kanyang ginagalawan, ngunit tuwing nakikita niya ang mukha ni Hito, naaalala niyang isa lamang siyang batang babae na nagsisikap maging normal. Binalika ni Hito ang kilos na ito sa pamamagitan ng pagsasabi na siya rin ay nakakaramdam ng kapanatagan tuwing nakikita ang kanyang mukha, at pinasalamatan siya dahil nananatili siyang kasama niya. Ngunit ang kanyang kagandahan ay nagiging sanhi ng labis na pag-iisip para sa kanya. Siya ay nag-alok na pwede niyang gamitin ang kanyang mga hita bilang unan kung sakaling makaranas siya ng masamang panaginip, at sinasabi niya sa kanya kung paano siya lumitaw sa kanyang panaginip bilang isang bayani na nagligtas sa kanya mula sa pagkalunod sa kalungkutan. Kinabukasan ng umaga, nagpakulo si Yuki ng tubig sa kusina, naglaba, at ginawa ang iba pang mga gawaing bahay. Pagkatapos, pumunta siya sa pamilihan upang bumili ng mga sangkap para sa hapunan, ngunit habang pinapak ng mga ngalakal ang kanyang mga gulay. Bigla, may isang bata na tumawag kay Yuki at sinabing matagal na siyang humahanga sa kanya at nais niyang maging katulad niya. Natutuwa si Yuki nang marinig ito, kaya tinanong niya si Yuki kung saan. Kumuha siya ng kanyang mga damit, at habang iniisip ni Yuki na ay direkta siya sa Walmart, sinabi ng maliit na batang babae na ang mga normal na tao ay hindi nagsusuot ng kanyang mga damit, na nag-iwan kay Yuki na walang masabi. Dumating si Hito mula sa isang convenience store at lumapit kay Yuki, kaya tinanong niya siya kung normal bang magsuot ang mga tao ng mga gawaing damit. Sa susunod na linggo, dinala ni Hito si Yuki para mamili ng damit, at nakakagulat silang nakatagpo kay Rico, na ipinaliwanag na pinili niyang gumawa ng isang sorpresa matapos marinig ang tungkol sa kanyang mga plano. Pagkatapos ay hinarap ni Yuki ang malaking issue sa silid sa pamamagitan ng pagtatanong kung ano ang ginagawa ni Grace doon. At ipinaliwanag niya na nagpasya siyang dumating matapos marinig ang kanilang pag-uusap sa pamamagitan ng isang mikropono na itinago niya sa kanilang sala dahil alam niyang walang ideya ang dalaga kung paano pumili ng damit para sa mga babae. Tinanong ni Rico si Grace kung siya rin ay isang mamamatay tao, at niyakap siya ni Grace ng mahigpit habang umamin na siya nga, na nagbigay kay Rico ng magandang amoy. Sa rekomendasyon ni Rico, pumasok sila sa isang tindahan malapit, kung saan sinubukan ni Yuki ang isang damit na nagpapakita sa kanya na parang hapon na Cinderella, ngunit nagreklamo si Hito na mas lalo lamang itong magiging sentro ng atensyon. Gayunpaman, nagreklamo si Yuki na ang damit ay magdudulot ng mahirap para sa kanya na gumalaw, ngunit ang kanyang personal na paparazzi, si Rico, ay kumuha ng milyong litrato sa kanya habang sinasabi na mas maganda siya kaysa kay Sydney Sweeney. Habang nagtatalo sina Hito at Rico, sinabi ni Grace sa kanila na siya naman ang pipili ng damit, at nangako siyang pipili siya ng angkop na kasuotan. Gayunpaman, nauwi siya sa pagpapasuot kay Yuki ng isang kakaibang uniforme ng pulis, ngunit nagreklamo si Hito na magkakaroon sila ng problema kung isuot yun sa bayan, at itinuro ni Yuki na hindi niya maitatago ang kanyang mga kutsilyo sa ganitong kasuotan. Nakita ni Hito na hindi seryoso sina Grace at Rico, kaya't humiling siyang iwanan siya nila. Ngunit iginiit nilang dalhin siya sa mas maraming lugar. Gayunpaman, pinapasuot lamang nila si Yuki ng mga damit mula sa personal na koleksyon ni Angela White, at nang magreklamo si Hito, tinanong siya kung anong klaseng damit ang nais niyang makita siyang suot, kaya inilarawan niya ang isang kaakit-akit na Snow White na kasuotan na nagdulot kay Grace na mang-asar sa kanya. Ilang oras ang lumipas, naglalakad sila pauwi pagkatapos mamili, at sinabi ni Hito kay Yuki na napagpasyahan nilang kunin ang lahat ng sinubukan niya imbes na pumili, kaya ipinaliwanag niya na masyadong mahirap pumili. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang tindahan ng Halloween, at masiglang iminungkahi ni Rico na kumuha ng kasuotan para sa Halloween. Para kay Hito bilang paghahanda para sa kanilang Halloween event. Sinubukan ng mga kapatid ang ilang mababang kalidad na Dracula outfits, at si Grace ay nakasuot ng police cosplay mula sa isa sa mga paborito mong pelikula sa Brazzers, habang si Yuki naman ay nagbihis bilang Wizard of Oz. Habang nag-iikot, napansin ni Hito na ang tindahan ay nagpapakita ng discount version ng The Last of Us, at sinabi niya sa kanila na ito ang paborito niyang serye, kaya't iminungkahi ng mga babae na pumunta doon. Gayunpaman, sinabi ni Yuki na nakakaramdam siya ng kakaiba tungkol sa pagpunta sa sinehan, dahil tuwing ginagawa niya ito noon, ito ay para ma-target ang kanyang mga biktima, at hindi pa siya nakakapanood. Mga pelikula mismo.
Sa kabila nito, dinala ni Hito si Yuki para panoorin ang pelikula kasama ang ibang mga babae, at hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang matinding eksena ng zombie, na nagdulot kay Yuki ng panginginig sa takot. Pagkatapos ng pelikula, nananatiling nababahala si Yuki, kaya't tinanong siya ni Rico kung bakit siya nanginginig kahit na may kakayahan siyang sirain ang lahat ng mga zombie, ngunit ipinaliwanag ni Yuki na hindi niya kayang tiisin ang amoy ng mga nabubulok na bangkay. Habang naglalakad pa uwi, nagsimula si Rico na mag-enjoy sa masarap na crepe na nakuha niya, at nang subukan ito ni Yuki, sinabi niyang napakasarap nito. Nakita ito ni Grace at humiling kay Hito na subukan din ang kanyang merienda, ngunit tumanggi si Hito dahil alam niyang maaaring may dala siyang Viagra. Habang nag-uusap sila, may isang dalagang may pink na buhok na sinaka na nanunood mula sa kabila ng kalye, mukhang interesado sa kanilang masasayang gawain, ngunit hinatak siya ng kanyang kapatid at sinabing huwag magpaka-distracted dahil hindi ito kaaya-aya para sa isang hikig. Humingi siya ng tawad sa kanya, kaya't sinabi niya na sanayin ang kanyang itaas na bahagi ng katawan ng gabing iyon at umalis. Matapos maghiwalay kay Grace, sinabi ni Hito kay Yuki na gusto niyang samahan si Rico pauwi. Habang naglalakad ang magkapatid palayo, tinitigan ni Yuki ang kanyang sarili sa salamin at tiningnan ang mga damit. Binili nila para sa kanya. Nang siya ay umuwi, nagbihis siya muli sa kanyang kasuotan bilang katulong at pumunta upang yakapin si Chidoro, ngunit nakita niyang sinira ng tanga niyang aso ang tuwalya. Nang sumapit ang gabi, nagsimula ang malakas na bagyo sa kanilang lugar, na nagdulot ng pag-aalala kay Hito para kay Yuki. Sa bahay, nakaramdam si Yuki ng lungkot dahil nawalan ng kuryente, ngunit biglang kumidlat, na nagpapaalala sa kanya sa nakakatakot na zombie movie na napanood niya kanina. Habang naglalakad siya sa pasilyo, narinig ni Yuki ang malalakas na tunog mula kay Chidoro na naglalaro sa kusina, at habang papalapit ang mga yapak sa kanya. Natatakot siya kaya't kinuha niya ang kanyang kutsilyo. Ngunit, lumabas na si Chidoro na nakabalot sa tuwalya, at nang bumalik si Hito, humingi siya ng tawad dahil sa aksidenteng pagkapunit ng kanyang tuwalya sa takot. Napansin ni Hito na hindi niya maayos ang tuwalya, ngunit nangako siyang aayusin ito gamit ang lahat ng mayroon siya, kaya't pinagkatiwalaan siya ni Hito sa gawain at sinimulang haplasan si Chidoro. Tinanong niya kung ang dahilan kung bakit suot niya ang kanyang kasuotan bilang katulong ay dahil hindi niya gusto ang mga damit na binili nila. Ngunit ipinaliwanag niyang kahit mahal niya ang mga damit, ang kasuotan bilang katulong ay isang mahalagang regalo mula sa kanyang amo at ang tanging ugnayan na mayroon pa siya sa kanya matapos itong pumanaw. Minsan sinabi ng kanyang amo na mawawala ang pagkakataon, kaya't nagpasya siyang ayusin ang tuwalya bago pa man ito mawala. Sa kabila ng kanyang nakaraan bilang isang mamamatay tao, ngayon ay may bagong layunin siya. Ang kanyang kasuotan bilang katulong ay nagbigay sa kanya ng pagkakataong makasama si Hito, at nais niyang ipagpatuloy ito kahit na hindi ito karaniwan. Sinabi ni Hito na normal lang para sa kanya na magsuot ng mga bagay na gusto niya at matakot sa mga zombie, kaya't pinayuhan siya nitong gawin ang mga bagay na makabubuti para sa kanya. Habang naglalaro kasama si Chidoro, napansin ni Hito na ang tuwalya na kinakagat nito ay pareho ng suot nito nang matagpuan niya ito, na nangangahulugang maaari silang makatulong upang mahanap ang pamilya nito. Ang hapunan at ipinaliwanag kay Hito na nauunawaan niya ang nararamdaman ni Chidoro dahil ang kanyang kampana ay orihinal na pag-aari ng kanyang nawawalang nakababatang kapatid. Ngunit nagulat si Hito na mayroon siyang nakababatang kapatid. Kinabukasan, nagpapahinga si Hito sa isang ramen spot kasama sina Yuki at Grace, ngunit sinabi ni Grace sa kanya na wala siyang alam tungkol sa nakababatang kapatid ni Yuki, na ikinainis niya dahil binigyan na niya ito ng ramen. Sa kabila ng kanyang mga reklamo, walang hiya na nilamon ng blonda ang buong mangkok ng ramen at nagsimula siyang makipag-usap tungkol sa mas masarap ito kaysa sa cream sauce ni Johnny Sin, ngunit napansin niya na ang walang muwang na mamamatay tao ay nagbuhos ng isang buong bote ng katsudo sauce sa kanyang ramen, kaya't pinagsabihan siya nito dahil sa pagiging walang kaalaman. Makalipas ang ilang sandali, sina Hito at Yuki ay bumisita sa tindahan ng matandang negosyante upang kumuha ng refill ng katsudo sauce. Ngunit ibinabalita niya ang masamang balita na ubos na ito dahil may mga estudyanteng bumili ng kanyang buong stock para sa nalalapit na Katsuda Festival. Humihingi siya ng paumanhin kay Yuki para sa pagkadismaya at sinabing kailangan niyang maghintay ng isang linggo bago siya makabili muli nito. At kahit na si Yuki ay labis na nagdurusa, pinasalamatan niya ang matandang babae para sa palaging paggawa ng masarap na sarsa. Sa daan pauwi, nagrereklamo si Hito
na mahirap gawing sapat ang natitirang kaunting katsuda sauce para sa isang buong linggo, pero sinisiguro niya na pahahalagahan niya ang bawat patak. Tinanong siya ni Hito kung ano ang nais niyang pag-usapan kapag nakita niya muli ang kanyang kapatid na babae, ngunit ipinaliwanag ni Yuki na hindi niya matandaan ang mukha ng kanyang kapatid o ng kanyang mga magulang dahil malabo ang kanyang mga alaala ng nakaraan, pero naaalala niyang binigyan siya ng kanyang ina ng isang kampana para sa kanya at sa kanyang kapatid. Kahit nais niyang makilala muli ang kanyang kapatid, natatakot siyang makita ito dahil pakiramdam niya ay may sama ng loob ang kanyang nakababatang kapatid sa kanya. Nang marinig ito, nakaramdam si Hito ng pagkasama dahil sa paglahok kay Grace sa kanilang usapan, ngunit sinabi ni Yuki na walang problema dahil nais niyang ayos lang kung malaman niyang okay ang kapatid niya, kahit na hindi sila magkikita. Nang mga sandaling yon, dumating ang mga kaibigan ni Hito, sina Taiga at Kabuchi, at sinimulang pagsabihan ni Kabuchi si Hito dahil iniwan sila para makipag-hangout sa mga masamang tao, ngunit hinayla siya ni Taiga pabalik at pinasalamatan si Yuki sa pagtulong kay Hito na mas mag-enjoy kaysa dati. Naguguluhan siya dito, kaya ipinaliwanag ni Taiga na si Hito ay dating rebelde sa kanilang lumang paaralan, at madalas siyang nagsusuot ng mga pangit na itim na damit para lang magmukhang cool. Para bang hindi pa sapat ang nakakahiya, inihayag ni Taiga na hindi marunong maglinis si Hito dahil siya ay isang matigas ang ulo na bata na laging ginamit niya ang kanyang mga kamay para sa kalokohan. Ngunit tinakpan ni Hito ang kanyang bibig habang nagbabanta na puputulan ang kanyang mga marble kung siya ay magsasalita pa. Sa gitna ng kaguluhan, ang music album na hawak ni Taiga ay tumalon mula sa kanyang kamay. Ngunit nang ito ay malapit ng mahulog sa imburnal, itinapon ni Yuki ang kanyang bag upang iligtas ito. Gayunpaman, ang natitirang katsuda sauce ay lumipad mula sa kanyang bag at tumilamsik sa lupa, na nagdulot sa kanya upang magyelo sa gulat. Nang sumunod na gabi, nagkaroon si Yuki ng bangungot kung saan isang malaking bote ng katsuda, may 18 pulgadang karne, ay bumasag sa kanya bilang ganti para sa pagdudumi ng kanyang kasama. Nang magising siya, dumating si Hito upang tingnan sa kanya, pero nagsimula siyang magreklamo na wala nang saysayang mabuhay dahil ngayon ay kinamumuhian na siya ng katsuda sauce. Matapos niyang ipaliwanag ang panaginip, nangangako siyang bibili ng mas maraming katsuda sauce para sa kanya, ngunit inihayag niyang hindi lang iyon ang laman ng kanyang panaginip. Sa susunod na ilang gabi, mas marami pang bangungot ang naranasan ni Yuki, kaya't nakilala niya si Hito upang matulog sa tabi niya dahil hindi siya makatulog. Ngunit nag-alok siya na samahan siya sa usapan sa halip dahil nag-aaral siya ng gabing iyon. Habang sinosolusyonan ni Hito ang kanyang mga problema sa matematika, itinuro ni Yuki na isa siyang mabait na tao na minamahal ng mga tao sa paligid niya, at tinanong niya kung naranasan ba niyang makaramdam ng puot sa sinuman, kaya't ipinaliwanag niya na iniwasan niya ang kanyang ama dahil sa ilang drama sa pamilya na nangyari sa nakaraan. Nang marinig ito, naaalala ni Yuki ang sinabi ng kanyang kapatid na siya ay kinamumuhian nito, at nagpasya siyang bumalik sa kanyang silid upang hindi na siya makagambala pa. Sa kanyang mga panaginip, lumilitaw ang Mandingo Katsuda na bote at sinisimulan siyang guluhin sa pamamagitan ng pagsasabing ayaw na ni Hito na makasama siya dahil sa ginawa niya. Pagkatapos, ipinapakita nito ang isang alaala mula noong siya ay mas bata pa, at noon, siya ay isang henyo na may napakahusay na kakayahan sa pagmamasid at atletikong kasanayan. Gayunpaman, kulang siya ng interes sa lahat ng kakayahan at atensyon dahil ang tanging bagay na pinansin niya ay ang mga ngiti sa mukha ng kanyang mga magulang. Isang gabi habang kumakain, biglang tumunog ang doorbell, at pumunta ang kanyang mga magulang upang buksan ang pinto. Sinubukan niyang pigilan sila, ngunit umalis sila at napatay. Ito ay nagdulot kay Yuki ng labis na kalungkutan na siya ay umiyak at sinisi ang sarili, at pagkatapos na siya ay dukutin, nadamay din ang kanyang kapatid sa buong gulo. Ang sakit ng pagkawala sa kanyang pamilya ay nagdulot sa kanya upang iwanan ang lahat ng kanyang emosyon, at ang kanyang pagtuon ay lumipat mula sa kanyang mga magulang patungo sa kanyang kapatid. Gayunpaman, nang makita ng kanyang kapatid na si Yuki ay naging isang malamig na mamamatay tao, galit na sinabi niyang kinamumuhian siya nito at itinapon ang kanyang kampana sa kanya. Dahil tinanggihan siya ng kanyang kapatid na babae, ang natira para kay Yuki ay ang buhay ng isang mamamatay tao, kaya't nag-lock-in siya at nagpatay ng maraming tao hanggang sa siya ay naging pinakamalakas na mamamatay tao sa mundo. Isang araw, isang lalaking may puting buhok at boses na kasing lambot ng kay Michael Jackson ang nakatagpo sa kanya at tinanggap siya bilang disipulo.
Bigla, ginaisang ni Hito si Yuki mula sa kanyang panaginip at tinanong kung ayos lang siya dahil narinig niya itong umuungol habang natutulog, ngunit bigla siyang hinayla ni Yuki papunta sa kama, na nagiging sanhi ng kanyang panginginig na parang isang ganap na hanggal. Gayunpaman, humihiling si Yuki na yakapin siya ng ilang minuto pa, at napansin niyang nanginginig ang kanyang mga kamay, kaya tinanong niya kung siya ay nagkaroon ng masamang panaginip. Sa boses na puno ng pagdurusa, sinabi niya sa kanya na mayroon siyang alaala mula sa kanyang malalayong nakaraan, kaya't pinapakalma niya siya sa pamamagitan ng pagpatpat sa kanyang likod habang ipinaliwanag sa kanya na ito ay isang teknik na ginagamit ng kanyang ina sa kanya. Kinabukasan, sa panahon ng tanghalian, ipinaliwanag ni Hito at ng kanyang mga kaibigan ang mga aktibidad ng Katsuda Festival kay Yuki, at binanggit nila na ang nagwaging klase sa kompetisyon ay makakatanggap ng espesyal na ginawa na Katsuda sauce. Ngunit ito ay nagdulot sa kanya ng pagdura tulad ng tumutulong gripo. Sinabi ni Koboki na mayroon silang, upang mapanatili ang kanilang mga grado at magkaroon ng pagkakataon na manalo, kaya't tinanong ni Hito si Yuki kung ano ang nakuha niya sa huling pagsusulit, at masigla niyang sinabi na nakatakas siya sa pagkakabagsak. Gayunpaman, sinira ni Hito ang kanyang saya sa pamamagitan ng pagsasabi na hindi siya pasado dahil nakakuha siya ng 42 habang ang average ng klase ay 60. At nag-umpisa siyang magpanik, kaya't binigyan siya nila ng ilang mga kasabihan mula kay Oprah Winfrey upang hikayatin siya. Kaunting sandali pagkatapos, ipinaalam ni Grace kay Yuki na hindi siya makakasali sa festival dahil bumagsak siya sa gym test dahil nakalimutan niyang isulat ang kanyang pangalan sa answer sheet. Gayunpaman, si Yuki ay mabilis na umikot, mas mabilis pa kay A-Train at isinusulat ang kanyang pangalan sa isang kisap mata, pinipilit si Grace na bigyan siya ng pass. Pagkatapos umalis ni Grace, naglalabas si Yuki ng sama ng loob habang pinag-uusapan ang kanyang mga plano na pagsilbihan si Hito, at nang lapitan siya, sinabi niyang alam niya ang paraan para manalo sila sa festival. Sa bahay, kumikilos si Naka na parang si Zoro habang nakikipaglaban sa ilang mechanical na training dummies gamit ang kendo sticks, ngunit sa huli ay nalampasan siya ng mga ito. Kaya't sinagip siya ng kanyang kapatid na si Tatsu at pinaalalahanan siyang kailangan nilang ipagpatuloy ang pamana ng kanilang lahi sa martial arts, kaya't nangako siyang gagawin ang kanyang makakaya. Habang naglalakad palayo si Tatsu, nararamdaman ni Naka ang kalungkutan dahil muli niyang na-disappoint ang kanyang kapatid, ngunit si Bro ay nakahinga ng maluwag dahil hindi nasaktan ang cute na mukha ni Jake. Sa araw ng pista, inihayag ng MC na ang kompetisyon ng klase ay binubuo ng laro ng mga pulis at magnanakaw, na magsisimula sa 2:00 ng hapon. Sa silid ng Student Council, tinanong ng Vice-Presidente ang Pangulo, si Tatsu, kung okay lang siya dahil siya lamang ang pulis sa laro ng mga pulis at magnanakaw, ngunit tiniyak niya sa kanya na magiging maayos siya. Pagkatapos ay binanggit niya si Yuki, kaya ipinaliwanag ni Mira, ang Vice-Presidente, na marami sa kanyang kwento ay hindi pa alam, kahit na siya ay kasalukuyang itinuturing bilang ang pinsan ni Hito. At ito ay nagdudulot sa kanya ng pag-aalala dahil siya ay nasa parehong klase ng kanyang minamahal na si Naka. Dahil sa hinala niyang maaari siyang maging kaaway ng konseho, nagpa siya si Tatsu na imbestigahan siya mismo habang siya ay nagbabantay bago umalis sa silid. Samantala, ang klase ni Hito ay nag-ho-host ng Mascot Cafe, at nag-empake si Naka ng ilang cookies para kay Tatsu habang ipinaliwanag kay Hito na ang kanyang kapatid ay perpekto at masipag, hindi tulad niya na maliit at mahina. At ang dahilan kung bakit nais niyang manalo ay upang ipakita sa kanya na kaya niyang makamit ang isang bagay upang sa wakas ay kilalanin siya nito. Napansin ni Hito na si Naka ay kumikilos. Nahihiya kay Yuki, ngunit pinasalamatan siya nito sa pagbibigay ng impormasyon na kailangan nila upang manalo sa kompetisyon. Bigla, may isang tao na nakasuot ng costume bilang Katsuda bottle ang dumating, at nahulog ang loob ni Yuki sa unang tingin, hanggang sa alisin ni Taiga ang maskara at ipakita ang kanyang nasugatang mukha. Tinanong ni Hito si Naka kung bakit hindi siya nakita sa anumang klase ng gym, kaya ipinaliwanag niya na ayaw niyang mapansin at sinabi sa kanila na magaling siya sa pagtakbo, kahit na hindi kasing bilis ng kanyang kapatid. Nangako si Yuki na gagawin din niya ang kanyang makakaya upang mawasak nila ang Student Council, at umamin si Naka na hindi niya kailanman matatalo ang kanyang kapatid. Kung siya ay susuko bago subukan. Samantala, isa sa kanilang mga katulong ang lumapit kay Tatsu sa kafe, ngunit natatakot siya at umalis dahil sa aura ni Tatsu na puno ng galit dahil sa ginagawa nilang pagpapababa sa kanyang dakilang reyna, si Naka,
na nagsasalita ng mababang wika ng katulong at nangako siyang hindi niya kailanman mapapatawad si Yuki. Kaagad pagkatapos, nagkita sina Hito at ang iba pa sa pasilyo, at nagsimula si Tatsuo na magyabang kung paano siya magiging #1 mascot sa telebisyon, ngunit napagtanto ni Hito na maaaring hindi komportable si Yuki na may palabas sa telebisyon. Bago niya ito may tanong, biglang dumating si Riko at nagsimulang magalit. Sila sa pagiging tamad, kaya ipinaliwanag ni Hito na may paparating na kompetisyon si Yuki. Habang naglalaro sila, inamin ni Naka kay Yuki na wala siyang mga kaibigan at nahihiyang humiling na maging magkaibigan sila, at pumayag si Yuki na maging magkaibigan sa kanya, kaya nagsimula siyang humanga sa mga meme ng Barbenheimer na gagawin ng mga tao gamit ang kanilang selfies. Pagkatapos ay tinanong ni Hito sila na sumama sa iba sa paglalakad-lakad sa festival, ngunit ipinaliwanag ni Naka na may kailangan siyang asikasuhin bago tumakbo palayo. Nang tanungin ni Hito kung ano ang nangyayari, lalong nalito si Yuki nang tanungin siya kung ano ang ibig sabihin ng maging magkaibigan. Samantala, si Naka ay tumatakbo sa pasilyo, puno ng kasiyahan dahil sa kanyang bagong pagkakaibigan sa Goth Queen, at nagpasya siyang gagawa ng karagdagang hakbang upang matiyak na mananalo sila sa kompetisyon. Matapos tumalon sa lupa, nakikinig siya sa pag-uusap sa silid ng Student Council, at nababahala siya sa kanyang naririnig. Sa lalong madaling panahon, nagsimula ang kompetisyon, at ipinakilala ng MC ang isang napakagandang baddie na nagngangalang Nazca bilang kanyang bisita, na nagdulot ng masiglang sigawan mula sa lahat sa madla. Ang mga patakaran ng laro ay simple. Kung mahuhuli ni Pangulong Tatsuo ang lahat ng mga magnanakaw at itatapon sila sa kulungan, mananalo ang mga pulis. Ngunit kung kahit isang magnanakaw ang makakatakas, mananalo ang mga magnanakaw. Ipinaliwanag din ng MC na ang isang magnanakaw ay makakatakas mula sa bilangguan kung sila ay mahahawakan ng isang magnanakaw mula sa parehong klase, at inihayag ni Nazca ang isang bagong patakaran, na nagsasaad na lahat ng kalahok ay dapat magsuot ng kanilang suot para sa kanilang tindahan sa klase para sa kaganapan. Nang marinig ito, humingi ng paumanhin si Naka sa kanyang koponan dahil hindi niya nakuha ang impormasyon sa tamang oras, ngunit sinabi ni Yuki sa kanya na wala siyang dapat ipagsisihan dahil sinabi ni Hito na ang isang kaibigan ay yaong handang tumulong kapag ang kanilang kasama ay nasa problema. Naalala niya si Hito na sinabihan siyang magsuot ng costume ng lobo habang ipinaliwanag na mas mabuti nang itago niya ang kanyang mukha upang maiwasan ang ibang mga mamamatay tao na makita siya sa telebisyon at atakihin siya. Gayunpaman, matapos isuot ang costume, sinasabi niyang makikinabang siya rito. Nakita ni Ginoong Sister Complex si Naka na cute sa kanyang costume sa Pangangaso at nagsimula siyang mag-isip ng mga bagay tungkol sa kanya, ngunit mukhang nakakatakot ang kanyang mukha, kaya't umiwas siya ng tingin. Ito ay nagpasiklab ng galit sa kanya dahil akala niya ay iniwan siya nito para kay Yuki. Bigla namang lumapit si Mina at ang kanyang kambal na kapatid kay Tatsuo, at tinanong ng MC kung ano ang ginagawa nila dahil siya ang pulis. Kaya't pinaalala ni Mina na hindi labag sa mga patakaran ang mahuli ng sadya at idineklara na susuportahan niya si Tatsuo mula sa kulungan. Sa sandaling magsimula ang kompetisyon, si Tatsuo ay umiikot sa larangan ng labanan na parang isang baliw na bersyon ng Reverse Flash at pinapakalat ang lahat ng mga magnanakaw hanggang sa ang natitira na lamang ay sina Taijiji at ang mga babae. Sinubukan ni Taijiji na lumaban sa pamamagitan ng pagsipi sa isa sa mga talumpati ni Eren Yeager, ngunit pinapadala ni Tatsuo ang hanggal na ito pal iPad bago hamanin si Yuki. Pinayuhan ni Naka si Yuki na tumakas kasama siya, ngunit tumanggi si Yuki, at nang hawakan siya ni Tatsuo, lumaban siya pabalik gamit ang mid-air kung fu. Nakita ni Naka na nahihirapan ang kanyang kaibigan, kaya tinulungan niya ito sa pamamagitan ng pag-activate ng kakayahang maglabas ng usok, na nagpapahintulot sa kanya na palitan ang posisyon kay Yuki. Tatsuo ay aksidenteng naalis siya, at naaalala ni Yuki ang isang talumpati na sinabi sa kanya ni Hito kanina tungkol sa kung paano niya gustong suklian ang kanyang mga kaibigan sa kanilang pagtulong sa kanya sa mga mahihirap na panahon. Matapos masiguro ni Mina si Naka, nagiging laban ito ng isa-isa sa pagitan ni Tatsuo at Yuki, at pinapalakas ng crowd ang laban bilang mas malaking showdown kaysa kay Mike Tyson laban kay Floyd Mayweather. Habang naglalaban ang dalawang giga-chad, nagsisimulang mag-isip si Yuki kung ano ang kakainin nila para sa hapunan, ngunit sinisita siya ni Tatsuo dahil sa pagtatangkang makipagkaibigan ng hindi alam ang anumang bagay tungkol sa kanya. Gayunpaman, naaalala ni Yuki ang mga salita ni Hito mula sa
Mas maaga, at ito ang nagbibigay sa kanya ng motibasyon na itulak siya sa lupa bago tumakbo patungo sa bilangguan. Pagdating doon, hinawakan niya ang kamay ni Naka at lumuhad habang humihingi na maging magkaibigan sila, at ito ay nagpasabik kay Naka na ang kanyang mukha ay naging pulang-pula. Biglang lumitaw si Tatsu sa likuran nila, ngunit nang ilagay niya ang kanyang kamay sa kanila, inannounce ng MC na tapos na ang laro, at napagtanto ni Hito na natalo ang kanyang klase dahil parehong nasa bilangguan ang dalawang babae. May ilang mga tagapanayam mula sa telebisyon na nagsimulang magmadali patungo sa kanila para sa isang panayam, at napansin ni Naka na si Yuki ay sinusubukang itago ang kanyang pagkakakilanlan, kaya naglalabas siya ng isa pang ulap ng usok na nagpapahintulot sa kanilang makatakas. Kinabukasan ng gabi, nakikipag-usap si Yuki kay Naka tungkol sa kanilang bagong pagkakaibigan, ngunit biglang dumating si Tatsu at tinawag si Naka upang sumunod sa kanya bago haminin si Yuki sa isang laban sa hinaharap. Ilang araw ang lumipas, ipinakita ni Naka ang kanyang kakayahan sa pagtapon ng shuriken kay Yuki at Hito, at pumalakpak sila para sa kanya. Ngunit humingi siya ng tawad habang sinasabi sa kanila na karaniwan ay hindi niya ipinapakita ang kanyang mga kakayahan sa sinuman labas ng kanilang pamilya. Sinasabi ni Hito na mas mahusay na siyang ninja kaysa kay Sasuke, ngunit sinabi ni Naka na hindi siya kasing talentado. Habang ang kanyang kapatid ay umamin na mas mabuti pang wala siyang mga kakayahan dahil nais niyang magkaroon ng normal na buhay. Nang marinig ito, inamin ni Yuki na pareho sila ng nararamdaman dahil nagtataka rin siya kung ano ang ibig sabihin ng maging normal, at ipinaliwanag na magiging mas payapa ang kanyang puso kung makakapag-usap siya tungkol dito. Pumayag si Naka, kaya't sinabi ni Yuki sa kanya na isa rin siyang espesyalista sa mga sandata, at humiling si Naka ng isang demonstrasyon. Masaya si Hito sa tanawin ng dalawang kontrabida na nagkakasundo, ngunit biglang dumating si Grace sa likod niya at inakusahan siyang nagtatanim ng harem. Habang nilalaro si Hito, sinubukan ni Grace na ipack-in sa kanya ang kanyang mga pakwan, ngunit ang kanyang goth mommy, si Yuki, ay iniligtas siya sa pamamagitan ng pagtapon ng kutsilyo sa kanilang direksyon, kaya sumigaw si Grace kay Yuki, pinapaalala sa kanya na ipinadala siya upang hanapin ang kanyang kapatid na babae. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Yuki at humingi ng tawad kay Hito, bago siya nagpunta para kunin ang kanyang kutsilyo. Nakilala ni Grace si Naka bilang pinakamababa sa angka ng Hekage, ngunit nagulat siya dito, kaya ipinaliwanag niya na isa siyang tagapag-ulat at nagsimula siyang mangabala hanggang bumalik si Yuki na may dalang talam. Nang sila'y nakaupo na, tinanong ni Hito si Grace kung ano ang ginagawa niya roon, kaya ibinunyag niya na aalis siya patungong China upang kumuha ng impormasyon tungkol sa kapatid ni Yuki, ngunit hihingi siya ilang sa kanyang mga dating kasamahan dahil masyadong mapanganib ang direktang magtanong sa organisasyon. Nais niya silang batiin ng magandang Kapaskuhan at umalis. Tinanong ni Naka kung nagde-date sina Yuki at Hito, ngunit ipinaliwanag ni Hito na walang nangyayari sa kanilang dalawa. Kaya humingi siya ng paumanhin at sinabi na akala niya ay magkasintahan sila dahil palagi silang magkasama. Gayunpaman, napansin ni Hito na kakaibang tahimik si Yuki, kaya ipinaliwanag nito na iniisip niya na wala pang sino man ang interesado sa kanya, at okay lang siyang mamuhay ng mag-isa. Ngunit ngayon, masaya siya dahil mayroon siyang mga tao sa kanyang buhay na dapat protektahan. Nagpapasaya ito kay Hito, at napagtanto niyang ang nararamdaman niya ay malapit sa pagmamahal ng pamilya. Ngunit bigla siyang nakatanggap ng text mula sa kanyang ama, na nagsasaad na ang hindi responsable ay babalik sa Japan para sa bagong taon. Ilang araw ang lumipas, nakita ni Hito at ng iba pa na puno ng nyebe ang bakuran, kaya't gumawa si Hito ng snowman, at sinubukan din ni Yuki na gumawa ng isa, ngunit nagawa niyang lumikha ng isang espesyal na uri ng sinumpang espiritu. Pinapakalma siya ni Hito sa pagsasabing kasing cute ng kanya ang snowman niya. Ngunit sinira ni Chidoro ang romantikong mood sa pamamagitan ng pagwasak sa mga snowman, at bigla na lang nakatanggap si Hito ng tawag na nagpasimula ng galit sa kanya. Matapos ang tawag, humiling siya kay Yuki na bantayan ang bahay habang pupunta siya upang makipagkita kay Rico, ngunit biglang tinawagan siya ni Yuki at hiniling na magkita sila sa daan pauwi. Makalipas ang ilang oras, tumatakbo si Hito sa kalye, nagtataka kung bakit siya inimbitahan ni Yuki, at nakita niya ang isang grupo ng tao na nagtipon malapit, kaya't lumapit siya upang alamin, at nakita si Yuki na nakasuot ng nakakasilaw na kasuotan ng isang batang babae mula sa lungsod. Nang tanungin niya kung bakit ganun ang suot niya, tinakpan siya nito ng scarf at ipinaliwanag na dinala ito para mapanatili siyang mainit.
Pagkatapos ay ibinigay niya ang pinakamalaking gulat sa kanyang buhay sa pamamagitan ng pagtatanong na mag-date sila, at nang tanungin siya kung bakit, ipinaliwanag niya na si Rico ang nag-udyok sa kanya dahil may mga alalahanin si Hito na bumabagabag sa kanyang isipan. Sa isang mainit na ngiti, sinabi niya na nais niyang bigyan siya ng call-iwan tulad ng ginawa niya para sa kanya nang gumawa siya ng isang napakalaking snowman, at ito ay nagpasiklab ng pula sa kanyang mga pisngi, kaya't sa wakas ay pumayag siyang makipag-date sa kanya. Habang naglalakad sila sa bayan, sinubukan ni Hito na unawain kung ano talaga ang nararamdaman niyang bagay para sa kanya dahil madalas niyang nakikita siya bilang isang bata sa katawan ng isang matanda, at nang tanungin niya kung saan sila pwedeng pumunta, iminungkahi niyang maghapunan. Nang nagsisimula ng mag-snow, ipinakita ni Hito kay Yuki ang ilang Christmas lights sa paligid ng bayan, na kumikislap ng mas maliwanag habang tumatama sa nyebe, at sinasabi niyang isa ito sa mga dahilan kung bakit niya mahal ang nyebe. Gayunpaman, tumawa si Yuki habang sinasabi sa kanya na nakakataba ng puso na marinig siyang nagsabing mahal niya siya, at inamin niyang tinutukoy lamang niya ang pangalan niya, ngunit ang buong mukha ni Hito ay tila sisabog mula sa kahihiyan. Kinabukasan, nagbigay si Rico kay Yuki ng ilang payo sa fashion at ipinaliwanag na ang mga damit na inirekomenda niya ay magpapa-in-love kay Hito sa kanya, kaya't nangako si Yuki na gagawin ang lahat upang maging mas maganda. Makalipas ang ilang sandali, nakipagkita si Hito kay Rico, na nagsabi sa kanya na Yuki ay umiibig sa kanya dahil nais niyang makasama siya sa lahat ng oras, at inirekomenda niya ang isang online na pagsusuri ng pag-ibig upang kumpirmahin kung sila ay nagmamahalan. Habang tinatanong niya siya ng mga katanungan, sumasagot si Yuki ng oo sa lahat ng ito, at sa huli ay umabot sila sa huling tanong, na nagtatanong kung kailanman ay sinabi ni Yuki kay Hito na gusto siya sa labas ng isang pag-amin ng pag-ibig. Nang marinig ito, naaalala ni Hito ang kanyang mga salita noong kanilang date, at nagsisinungaling siya na hindi niya ito sinabi, ngunit ibinulgar ni Rico na ang resulta ng pagsusuri ay nagpapakita ng 76% na posibilidad na may nararamdaman sila para sa isa't isa, na lubos na nagulat kay Hito. Sa sandaling yun, dumating si Yuki at nagsimula na pag-usapan yun. Habang nag-aayos sila ng mga bagay sa mesa, patuloy ang tawanan at banter sa pagitan nila. Rico, na puno ng sigla, ay nagtanong kung ano ang gusto ni Hito para sa dessert. Sinabi ni Hito na wala siyang pakialam, basta't kasama siya ni Rico. Ang simpleng sagot na yun ay nagbigay ng ngiti kay Rico, at tila mas naging malapit sila sa isa't isa habang patuloy ang kanilang kwentuhan. Yuki upang malaman ang tungkol sa kanyang kaawa-awang nakaraan. Habang patuloy na pinapahirapan siya ni Rico, sinubukan ni Hito na sipin siya mula sa ilalim ng kotatsu, ngunit napansin niyang hindi siya tumutugon, kaya tiningnan niya sa ilalim at natuklasan niyang si Yuki pala ang kanyang nasisipa. Pareho silang naguluhan, at lalo pang pinabigat ni Rico ang sitwasyon sa pamamagitan ng pag-aakusa sa kanila na lihim na naglalaro sa mga pribadong instrumento ng isa't isa. Ilang taon na ang nakalipas, inamin ni Hito ang kanyang nararamdaman sa isang babae na madalas niyang kasama, ngunit malamig siyang tinanggihan nito, sinabing hindi pagmamahal ang nararamdaman niya para sa kanya kundi isang pangangailangan na makasama ang ibang tao. Alam ni Hito na tama siya dahil labis siyang nalulungkot, at ang tanging dahilan ang inamin niya sa kanya ay ang pakikipag-usap sa kanya ang nagpagaling sa kanyang kalungkutan. Pagkatapos noon, hindi na sila nagkasama muli, at inisip niyang nasaktan siya ng kanyang pag-amin, ngunit siya rin ay nasaktan dahil ang kanyang tugon ay tumama sa kanya ng mas matindi kaysa sa isang karaniwang pagtanggi. Sa kasalukuyan, nagtataka si Hito kung ang nararamdaman niya para kay Yuki ay tunay na pag-ibig o pareho lamang ng hindi ganap na pagmamahal na mayroon siya para sa kanyang dating kaibigan. Kinabukasan ng umaga, nagising si Hito sa tanawin ni Yuki na natutulog sa tabi niya, at sinubukan niyang umalis ng tahimik mula sa silid, ngunit nagising siya at binati siya. Sa labas ng silid, nagsimula ng magpanik si Hito, at napagtanto niyang siya ang may kasalanan dahil siya ang nag-utos kay Yuki na matulog sa kanyang kama upang gamutin ang kanyang mga bangungot. Dahil sa hiya, sinimulang ipang-headbutt ni Bro ang pinto upang gisingin ang mga natutulog na selula ng utak, at nababahala siya sa katotohanang kailangan nilang magkasama ng matagal dahil sa winter break, ngunit bigla siyang nilapitan ni Yuki at tinanong kung ano ang problema. Nagsinungaling si Hito na gusto lang niyang makapagsimula ng maaga sa kanilang paglilinis para sa katapusan ng taon, ngunit napagtanto niyang ito ay isang kakilakilabot na dahilan, kaya bumaba siya at nagugas ng mukha. Doon, nagtataka siya kung bakit siya kumikilos ng kakaiba,
ngunit nagpasya siyang itigil ito para sa kanyang kapakanan pati na rin kay Yuki dahil alam niyang wala nang mangyayari kung ipapahayag niya ang kanyang nararamdaman sa kanya. Samantala, si Yuki ay nag-aalaga ng aura habang nakapikit ang mga mata at nagmumap ng bahay, at siya ay proud sa kanyang sarili dahil natutunan niyang gawin ito ng maayos, hindi tulad noong unang araw sa kanilang bahay nang siya ay nahirapan. Gayunpaman, nang bumaba si Hito, nakita niya siyang nasa parehong malungkot na kalagayan na nandoon siya noong unang araw, kaya't pinagsabihan niya si Chidoro na huwag siyang guluhin at iminungkahi na maligo siya. Habang inaalis niya ang kanyang jacket, natigilan si Hito sa gulat sa tanawin ng kanyang reyna na nakasuot ng basang see-through na shirt, at tumakbo siya papunta sa banyo upang pigilin ang kanyang bulkan na sumabog sa kanya. Habang nagtatago sa banyo, napagtanto ni Hito na siya ay kasing inosente ng unang araw na nagkita sila, at dahil inaalagaan niya sila na parang pamilya, natatakot siya na muling masisira ang lahat ng iyon. Nang maalala niya kung paano naganap ang huli niyang pag-amin ng pag-ibig, nagsimula siyang magpanik dahil ayaw niyang umalis si Yuki sa kanya sa parehong paraan, ngunit biglang kumatok si Yuki at tinanong kung siya ay nagkasakit. Nakita niya siya sa kabilang silid, at inimbitahan siya nitong magpahinga sa kanyang kondangan, ngunit alam ni Bro na hindi kakayanin ng kanyang sitwasyon ang kasalukuyang mapang-akit na estado ni Yuki, kaya sinabi niya na masyadong mapilit para sa mga babae na humiling sa mga lalaki na magpahinga sa kanilang mga kondangan. Ito ay nagdulot kay Yuki ng sama ng loob habang siya ay nagpapalagay. Napagod na siya sa kanya, at sinubukan niyang ipaliwanag ang sarili, ngunit nagsimula ng tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata habang inamin niyang wala siyang magawang tama. Nakita ito ni Hito at ipinaliwanag na hindi iyon ang ibig niyang sabihin, at nag-isip siya ng mabuti kung paano siya mapapasaya, ngunit ang tanging maisip niya ay sabihan siyang pumasok sa banyo. Nang sabihin niya ito, mahinahon siyang pumasok sa banyo, at doon napagtanto ng hanggal na iyon na ginawa niya ang pinakamasamang desisyon, dahil magiging mas awkward pa ang sitwasyon nila. Pagkatapos nito, si Yuki ay nagsimulang umiyak tuwing may nangyayari sa paligid niya habang humihingi ng tawad dahil sa pagiging mahiyain, at nagpasya si Hito na pasayahin siya sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa kanya. Natutulog sa tabi niya, ngunit hindi siya makatulog dahil sa kanyang kaakit-akit. Kinabukasan ng umaga, pumunta si Yuki sa sala upang hanapin si Hito, ngunit nakita ang isang tala na nagsasabing babalik siya sa maikling panahon. Ilang minuto ang lumipas, naglakad si Yuki kasama si Chidoro, ngunit napansin niyang sarado na ang lahat ng paborito niyang tindahan sa bayan para sa katapusan ng taon. Sa kalaunan, nakahanap siya ng ilang bukas na tindahan, kaya bumili siya ng mga grocery at umuwi, ngunit sinabi ni Hito na nakagawa na siya ng roast beef para sa hapunan, at ito ay nagpasimula sa kanyang pag-iyak. Sa hapunan, sinubukan ni Yuki ang pagkain, at napakasarap nito kaya't nagsimula siyang umiyak. Mabigat ang pakiramdam dahil sa nangyari at hindi niya nais na muling umiyak si Hito. Nang gabing yun, natutulog si Hito sa sofa, at tinakpan siya ni Yuki ngunit napansin niyang tumatawag ang kanyang telepono. Kinabukasan ng umaga, dumating si Rico sa kanilang bahay at binati sila ng maligayang bagong taon habang masiglang inaanyayahan silang bumisita sa isang dambana. Ngunit sinabi ni Yuki kay Rico na si Hito ay natutulog pa rin sa sofa. Ngunit ibinulgar ni Rico na ang ika-1 ng Enero ay talagang kaarawan niya, at karaniwan silang nagkikita kasama ang pamilya upang ipagdiwang ito pagkatapos ng taunang pagbisita sa dambana. Nang marinig ito, muling umiyak si Yuki at ipinaliwanag kay Rico na siya ay naging mas madalas na umiiyak kaysa kay Deko kamakailan, kaya nagpasya si Rico na pumunta sa dambana mag-isa. Pagkaalis niya, nakatanggap si Yuki ng mensahe mula kay Naka, na nag-aanyaya sa kanya na bisitahin ng dambana kasama siya, kaya nagkita sila roon, ngunit sinabi niya na hindi niya alam ang lugar dahil ito ang kanyang unang pagkakataon. Habang naglalakad-lakad, nakakita sila ng kahon ng mga kapalaran, at ipinaliwanag ni AKA kay Yuki na nagbibigay ito ng kapalaran para sa bagong taon, kaya nagpasya siyang subukan ito. Habang kumukuha si Yuki ng isang slip, natuwa si Naka na nakakatulong siya sa isang tao tulad ng isang tunay na kaibigan, ngunit nakita niyang tumutulo ang mga luha ni Yuki, na naging dahilan upang siya ay mag-alala. Kapag sila'y tahimik na, si Yuki ay humahagulgol ng higit pa habang sinasabi sa kanya na ilang sandali na lang at iiwan siya ni Hito dahil sa kakaiba niyang pag-uugali kamakailan, at ang pag-iisip na mawala siya ay nagiging sanhi ng pagbuhos ng luha mula sa kanyang mga mata.
Nang marinig ito, sinabi ni Naka kay Yuki na siya rin ay umiyak ng walang kontrol sa isang pagkakataon, ngunit sa panahong yun, naalala niyang sinabi ng kanyang ina na okay lang ilabas ang mga luha dahil ito ay isang pagpapahayag ng lahat ng malulungkot na damdaming itinago niya sa loob ng maraming taon. Pagkatapos ay pinayuhan ni Naka si Yuki na umiyak hanggat gusto niya hanggang sa maibalik niya ang kanyang ngiti, at pagkatapos noon, nagdasal silang magkasama. Nais ni Yuki na makasama si Hito, at ang iba pang mga taon at magpakailanman. Sa bahay, si Hito ay natutulog pa habang tinatawag siya ng kanyang ama ng paulit-ulit. Sa daan pauwi, sinabi ni Yuki kay Naka na kaarawan ni Hito, at iminungkahi ni Naka na bigyan siya ng regalo habang pinapanood nila ang kalangitan sa gabi, ngunit sinabi ni Yuki na hindi niya alam kung anong regalo ang bibilhin. Nang tanungin ni Naka kung ano ang gusto niya, nabanggit ni Yuki ang pritong manok na may espesyal na sarsa, ngunit sinabi ni Naka na hindi ito magiging magandang regalo, kaya naisip ni Yuki na mahilig siya sa mga figure ng trashy anime. Di nagtagal ay nakarating sila sa tindahan ng laruan, at sinabi ni Yuki kay Maki na ang kanyang lalaki ay may koleksyon ng mga bayani sa istante, kaya tinanong ni Naka kung anong klaseng mga bayani ang gusto niya. Biglang nakita ni Yuki ang isa sa mga figure sa koleksyon ni Hito sa isang makina, at habang nakatitig siya dito, ipinaliwanag ni Naka na ito ay isang capsule game kung saan makakakuha ka ng random na laruan mula sa larawan para sa 300 yen bawat subok. Sinabi ni Yuki na gusto niya ang itim, at pinaalalahanan siya ni Naka na kailangan niyang subukan ng paulit-ulit bago niya ito makuha, ngunit nagpatuloy pa rin si Yuki sa kanyang desisyon. Pagkatapos ng ilang round, nabigo si Yuki dahil nakakuha lamang siya ng maraming mababang kalidad na laruan ng Pokemon na hindi niya kailangan. At siya ay nagsisimulang umiyak habang inaamin na hindi niya kayang bigyan si Hito ng regalo. Gayunpaman, narinig siya ng ama ni Hito na nagrereklamo, kaya't inalok siyang turuan ng isang mahika para sa mga pagkakataong nais niya ng labis ang isang bagay. Nagulat si Yuki, iniisip na gagamitin niya ang isang spell ni Dr. Strange, ngunit ang hindi masipag ay nagtapos na nagsasabi ng isang panggagaya sa talumpati ni Erwin Smith upang bigyang inspirasyon siya. Sa mga salitang ito sa isip, sinubukan muli ni Yuki na may apoy sa kanyang mga mata, at sa pagkakataong ito, nagtagumpay siyang makuha ang laruan na nais niya, kaya't pinasalamatan niya siya para sa tulong nito. Ngunit sinabi niyang ayos lang dahil hindi niya kayang panoorin siyang nahihirapan. Habang siya ay umaalis, itinuro ni Naka na siya ay isang napakabait at gwapong tao, at sumang-ayon si Yuki na siya ay maingat. Sa bahay, ginaisang ni Rico ang kanyang kapatid na walang muwang gamit ang mga karate chop at sinabi sa kanya na malapit nang dumating ang kanilang ama. Napagtanto niyang wala si Yuki sa bahay, at nagsimula siyang magpanik dahil hindi pa niya ito nakakausap tungkol sa kanilang ama, kaya't pinagsabihan siya ni Rico dahil hindi niya ito sinabihan kahit na magkasama silang nakatira. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Hito na hindi siya basta-basta makakapag-usap sa kanya tungkol sa kahit ano dahil lang magkalapit sila. At napagtanto niyang pareho ito ng isyu na nangyari sa kanyang ina dahil hindi niya maitanong kung bakit bigla siyang umalis. Hindi rin niya maitanong sa kanyang ama kung bakit ganun ang itsura nito nang umalis siya, lalo na't hindi niya masabi na yon ang unang pagkakataon na siya. Talagang natatakot siya sa kanya. Kaagad pagkatapos umalis ng kanyang nanay, inilipat si Hito's tatay sa trabaho at halos hindi na bumalik sa bahay, kaya't may isang yaya na nag-aalaga sa kanya. Hindi pa rin makapagpasya si Hito na tanungin ng kanyang tatay kung bakit sila hiwalay ng kanyang nanay dahil ang galit na nakita niya sa mga mata ng kanyang tatay noong araw na yun ay nagbigay sa kanya ng takot na siya ang dahilan ng paghihiwalay. Dahil dito, natatakot siya kung paano magre-react ang kanyang tatay kay Yuki, ngunit bigla siyang nakatanggap ng text mula kay Naka na humihiling sa kanya na pasayahin si Yuki pag-uwi nito. Nang sandaling yun, bumalik si Yuki, at nagulat si Rico nang makita niyang ang mga mata ni Yuki ay namamaga mula sa pag-iyak. Habang sinusubukan ni Yuki na pumasok, sinabi ni Hito sa kanya na papunta na ang kanyang ama, at hindi niya pa nasasabi sa kanya na siya ay isang assassin o na siya ay nakasuot ng kasuotan ng katulong. Gayunpaman, nang makita niya ang mukha niya, sinabi niyang huwag siyang mag-alala tungkol dito, at pagkatapos niyang umalis, sinabi niya kay Rico na poprotektahan si Yuki kahit ano pa man ang sabihin ng kanyang ama, dahilan para pagtawanan siya nito. Habang nag-aaway sila, biglang pumasok ang kanilang ama sa silid, at masiglang niyakap siya ni Rico habang sinasalubong siya, ngunit ininterrupt ni Yuki ang kanilang laro sa pamamagitan ng pagbanggit sa bagong katulong na kanyang inupahan.
Aminado ang kanyang ama, si Etsuki, na malinis ang bahay dahil sa kanyang mga pagsisikap, ngunit inihayag ni Hito ang isang malaking balita, sinabing hindi siya tagapaglinis kundi isang tunay na katulong na dating mamamatay tao. Nang marinig ito, nagkonekta si Etsuki sa mga piraso ng impormasyon, at nang pumasok si Yuki sa silid, tinawag niya siya sa pangalan ng kanyang nakaraan bilang mamamatay tao, Shuei. Sa mesa, pinasalamatan ni Yuki si Etsuki sa pagtulong sa kanya kanina, at tinanong niya siya kung kailan siya nagsimulang magtrabaho para sa kanyang amo, si Hamuro. Ipinaliwanag niya na kinuha siya nito 3 taon na ang nakalipas. Ipinaliwanag ni Etsuki na sinabi sa kanya ni Hamuro tungkol sa isang mamamatay tao na naging katulong, at sinasabi niyang napakatalino ni Hamuro noon. Ang kanyang kamatayan, ngunit si Hito ay naguguluhan habang ang kanilang pag-uusap ay nagpapabatid sa kanya na pareho silang may mga bahagi na hindi niya alam. Tinanong ni Riko si Etsuki kung alam ba niyang si Yuki ay isang mamamatay tao mula pa noon, kaya ipinaliwanag niya na sinabi sa kanya ni Hamuro bago pa man siya pumanaw, kahit na hindi siya naniwala dito. Pagkatapos ay nagsimula si Etsuki na magbiro kay Riko, ngunit hindi nagulat si Hito dahil karaniwan ang lumilipat sa mga biro ang kanyang ama kapag nais nitong umiwas sa isang bagay o panatilihing lihim. Gayunpaman, nang maalala niya ang mensahe mula kay Naka, napagtanto niyang kasing masama rin siya dahil sa lahat ng oras na ito ay itinago niya ang mga bagay para sa kanyang sarili. At naghintay siya na lamang na sabihin ito sa kanya. Inanunsyo ni Etsuki na oras na para umalis siya dahil kailangan niyang makipag-usap sa kanilang ina tungkol sa ilang bagay, at binati niya si Hito ng maligayang kaarawan bago ibigay ang isang regalo na nakuha nila ng kanyang ina para sa kanya. Habang umaalis, hinabol ni Hito si Etsuki papunta sa sasakyan at tinanong siya kung pwede bang manatili si Yuki doon. Tinanong siya ni Etsuki kung ano ang gusto niya, at sinabi ni Hito na gusto niyang manatili siya doon. Kaya pinayagan siya ni Etsuki na dalhin si Yuki sa bahay at nangako siyang pag-uusapan ang bagay na yon sa kanilang ina. Pagkatapos niyang umalis, nakaramdam si Hito ng pagmamalaki dahil sa wakas ay na nagkaroon siya ng pagkakataong ipahayag ang kanyang saloobin sa kanyang ama sa kauna-unahang pagkakataon, ngunit biglang tumawag si Etsuki at humiling na ibigay kay Yuki ang telepono. Matapos niyang makumpirma na ayos lang siya sa sitwasyon, pinasalamatan niya siya sa pagiging dahilan kung bakit unti-unting nagbabago si Hito at humiling na patuloy siyang bantayan bago niya tinapos ang tawag. Punong-puno ng emosyon, karga ni Yuki si Hito at tumalon tulad ng isang Super Mario patungo sa bubong upang masilayan ang paglubog ng araw. Doon, ibinigay niya sa kanya ang kanyang regalo, ngunit nagsimula siyang umiyak dahil ang laruan ay nabasag sa mga piraso, kaya't sinabi ni Hito sa kanya ang kwento kung paano naging bayani niya ang kanyang ama, hanggang sa araw na umalis ang kanyang ina nang magsimula siyang matakot sa kanya. Pagkatapos, humiling siya kay Yuki na maging bahagi ng kanyang pamilya, at siya ay napaluha, ngunit sa pagkakataong ito, sinabi niyang luha ng saya bago pumayag na maging bahagi ng kanyang pamilya. Nang tanungin ni Yuki kung posible para sa isang katulad niya, sumagot siya na dapat siyang maging iyon dahil mahal niya siya, at ngumiti si Yuki habang sinasabi sa kanya na mahal din niya ito. Nang maglaon ng gabing yun, bumalik si Hito sa kanyang silid, at dahil alam niyang platonic ang pag-ibig ni Yuki, umiyak siya dahil ito ang unang pagkakataon na tunay siyang nakaranas ng pagkabasag ng puso. Gayunpaman, naaalala ni Yuki ang kanyang pag-amin ng pag-ibig habang nagtutuli ng repolyo, at biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso, na nagpaalala sa kanya na tunay siyang umiibig sa kanya. Iyan na ang lahat para sa video na ito. Mag-iwan ng like kung nagustuhan mo at panoorin ang video na ito sa screen.